Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1676. So, ikaw, hindi na nang-ahas si Joey na masungit sa oras na ito at nauutal. Ngumiti si Philip at sinabing, tama, ako ang young master ng pamilyang Clark na iyon. Young master lang, huwag ka masyadong mag-isip. Napaluhod si Joey kasabay ng pagkulog. Noong una siyang nagtatrabaho bilang isang mangangalakal ng alak noon, nasaksihan niya ang mapangwasak na kapangyarihan ng pamilya Clark. Gayunpaman, nabalitaan niya na ito ay ginawa lamang ng isang napaka-inconspicuous na tao sa ilalim ng pamilya Clark. Hindi sila pinangalan ng Clark ngunit nagtatrabaho lamang para sa pamilyang Clark. Ngayon, nakatayo sa harapan niya ang isang young master ng pamilya Clark. Hindi nakakagulat na kaya niyang pakilyusan ang bahagi ng Upper Creek sa ganoong kaikling panahon. Hindi sa banggitin ang Upper Creek ngunit malamang na mapakilos pa niya ang bahagi ng South River kung gugustuhin niya. Mabilis na yumoko si Joey at ibinagsak ang ulo sa sahig hanggang sa halos magdugo ang noo. Young Master Clark, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ikaw pala. Ang bastos na si Jackie Cullen ang gumawa sa akin nito. Kung alam kong ikaw iyon, hindi ako maglalakas loob na saktan ka kahit anong mangyari. Humalaklak si Philip at sinabing, tama na, walang laban sa iyo ang sahig. Bumangon ka na, pwede naman tayong mag-usap ng maayos ngayon diba? Mabilis na sinabi ni Joey, oo naman. Young Master Clark, ibigay mo lang sa akin ang iyong mga order. Gagawin ko ang lahat para gawin ito para sa iyo. Pinandilatan ni Philip si Joey. Sinabi ko na sa iyo ngayon lang, ibigay mo lahat ng taong gumawa ng hakbang laban sa akin. Sure, ibibigay ko agad sila. Mabilis na sagot ni Joey. Sa oras na ito, nakasimangot na sinabi ni Joey, Young Master Clark, ang bagay na ito ay talagang inuudyok ni Manager Liam Johnston ng Martin Pharmaceutical. Alam ko kung nasaan siya. May maghahatid sa kanya ngayon. Sa puntong ito, mas mahalaga na iligtas ang sarili niyang buhay. Hindi nagtagal, kinuha ni Otis Todd, na nakasakit kay Philip kanina, si Liam mula sa isang bar at kinaladkad siya papunta kay Philip. Ngumisi siya at sinabing, Mr. Clark, dinala ko sa iyo ang lalaki. Ito ang batang nagpagawa sa amin. Siya ang nagsindi ng apoy. Wala akong kinalaman dito. Wala man lang akong ginawa. Talaga. Pinandilatan siya ni Philip at sinabing, hindi ka rin mabuting tao. Habang sinasabi iyon ay napabuntong hininga si Philip habang nakatingin kay Liam na nanginginig sa sahig. Philip, Clark, kanina lang narinig ni Liam ang sinabi ni Otis at alam niyang tapos na ang lahat. Kahit si Joey Cullen ay walang silbi ngayon. Sa sobrang takot ni Liam ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Napabuntong hininga si Philip habang pinalaki si Liam at sinabing, bakit napakasama ng memorya mo? Pagkatapos, sinabi ni Philip kay Victor na harapin ang iba. Dinala niya sina Otis, Joey, at Jackie sa susunod na opisina. Si Liam na lang ang naiwan. Puno ng kawalan ng katiyakan ang mukha ni Liam habang takot na nagtanong, Philip, anong gagawin mo? Ngumiti si Philip at sinabing, hulaan mo. Nagulat si Liam bago siya ngumiti, dahan-daang tumayo, at sinabing, ay, alam ko. Nag-aalala ka siguro sa sasabihin ni Win tungkol dito, kaya gusto mo na akong bitawan diba? Haha, Philip, kailangan kitang purihin sa iyong pananaw, ngunit binabalaan kita, mas mabuting pumayag kang hayaan ang Upper Creek Chamber of Commerce na magtrabaho sa amin. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi nakaimik si Philip, ang tapang ng batang ito. Hinihingi mo talaga. Malamig na sabi ni Philip habang ang ngiti sa mukha ni Liam ay biglang noindang. Pagkatapos noon, sinipa niya si Liam hanggang sa matambo siya at sumimangot, Liam Johnston, nag-arson ka at gusto mo akong patayin. Ano sa tingin mo ang gagawin ko sa'yo? Habang sinasabi iyon, pinalibutan ni Philip at ng ilang tauhan ni Victor si Liam. Philip, anong gusto mo? Binabalaan kita, huwag mo akong hawakan, kung hindi, hindi kita bibitawan. Sasabihin ko kay Win na binugbog mo ang pinsan niya. Agad na binasa ni Liam ang sarili sa takot at napahawak sa tiyan.
Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1677. Bigyan mo siya ng isang magandang bagbog bago siya bumalik kay Bernard Johnston. Malamig na sabi ni Philip. Philip, hindi pwede, hindi mo ito magagawa sa akin. Pinsan ko si Win. Si Liam ay naging ganap na malotes sa puntong ito. Nang makita si Victor at ang iba pang nakapaligid sa kanya, nang hina ang kanyang mga tuhod habang nakaluhod sa lugar. Bro-in-law, nakikiusap ako, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako mangangahas na uulitin pa. With that said, nontog pa ang noo niya sa sahig. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang naghihintay sa kanya ay isang bagyo ng marahas na pambubugbog. Makalipas ang 1 minuto, napahiga si Liam sa sahig. Ito ay isang hindi mabata na tanawin. Namamaga na ang mukha niya na parang ulo ng baboy. Sinulyapan siya ni Philip ng masama at sinabi kay Victor, ipadala mo siya kay Bernard Johnston at sabihin sa kanya na ito ay isang maliit na babala lamang. Kung hindi pa rin nila alam kung paano pigilan ang kanilang sarili pagkatapos nito, hindi ko na sila alam, bibigyan ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon, iniwan ni Philip si Joey Brewery. Para naman kay Joey Cullen, Jackie Cullen, at iba pa, sila na lang ang pinaubaya kay Victor. Para naman kay Joey Cullen, Jackie Cullen, at iba pa, sila na lang ang pinaubaya kay Victor. Pagbalik niya, pumunta si Philip sa ospital para bisitahin si Hoyt. Kasi naman, nasugatan siya dahil sa kanya. Nambobola si Hoyt. Umalis si Philip pagkatapos magsalita ng ilang salita sa kanya at bumalik sa hotel. Nang makita si Win na nakahiga sa kanyang tabi sa kama, nakaramdam ng init at kagaanan ang puso ni Philip. Bumalik ka na. Gising pa si Win at umayos ng upo sa tulong ni Philip. Bakit gising ka pa? Tanong ni Philip. Ngumiti si Win at sinabing, hindi ka pa bumalik kaya hindi ako makatulog. Saan ka nagpunta? Umupo si Philip sa harap ni Win, tinapik ang kanyang ilong, at sinabing, ako ang humahawak sa mga gawain ng kumpanya. Tumanggo si Win at sinabing, nga pala, niyaya ako ng kaibigan ko na mag-shopping bukas. Gusto ko rin bumili ng damit. Sasamahan mo ba ako? Magiliw na ngumiti si Philip at sinabing, oo naman, mananatili ako sa iyo buong araw bukas at babalik sa Riverdale kinabukasan. Tumanggo si Win. Lumipas ang gabi. Kinaumagahan sa harap ng department store. Ang magandang figure ni Win ay nakatawag ng atensyon ng maraming lalaki. Ilang sandali lang, 2 hanggang 3 lalaki ang dumating para humingi ng number niya. Gayunpaman, sa paligid ni Philip, ang diablo na nagpoprotekta sa asawa, walang nagtagumpay. Kahit ang pagbubuntis niya ay hindi maitago ang poise ni Win. Sa oras na ito, ang matalik na kaibigan ni Win mula sa junior high, si Joy Cabot, ay nakita si Win mula sa malayo at kumaway habang siya ay naglalakad. Nang makita ni Joy si Philip sa tabi niya, hindi niya maiwasang magulat. Ilang taon nang kasal si Win pero ngayon lang siya nakilala ni Joy sa kanilang kasal. Ang taong ito ay kilalang kilala na walang pangako sa Riverdale. Hindi na isinama ni Win si Philip noong nag-shopping ito dati dahil pakiramdam niya ay nahihiya ito sa kanya. Anong nangyari ngayong araw? Sumikat ba ang araw mula sa kanluran na dinala ni Win ang talunang ito kasama niya? Bakas sa mukha ni Joy ang hindi makapaniwala. Nakangiting lumapit si Win sa tabi ni Joy at nagtanong, bakit natulala ka? Anong ginagawa mo dito nakabukas ang bibig mo? Nakita ka na ba ng multo? Mabilis na tumanggo si Joy habang umiling-iling, sinabing, hindi, may nakita akong mas nakakatakot pa sa multo. Habang sinasabi iyon, hinayla ni Joy si Win sa gilid at mamulong, Winnie, tama ba itong nakikita ko? Si Philip Clark ba ito, ang walang kwentang asawa mo? Tumanggo si Win. Totoong matalik niyang kaibigan at malapit na kaibigan si Joy simula junior high. Gayunpaman, ang pamilya ni Joy ay nakabase sa Upper Creek, habang si Joy ay kagagaling lang sa ibang bansa. Kaya naman, matagal na silang hindi nagkita. Sa pagkakataong ito, alam na ni Joy na nasa Upper Creek si Win, kaya niyaya itong lumabas na magkasama at mag-afternoon tea. Lalong nagulat si Joy nang matanggap niya ang affirmation ni Win. Kalahating taon na lang ang nakalipas, nagreklamo si Win sa kanya kung gaano kawalang silbi at walang halaga ang basurang ito. Si Win ay isang katatawanan sa Riverdale dahil kay Philip, at si Joy ay palaging pumanig sa kanya.
Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1678. Medyo maislan ang itsura ng babae. Nakahawak siya sa braso ng lalaking katabi niya. Medyo maganda siya at mamahaling damit. Dapat mayaman siya. Napalingon sina Philip at Win at agad na nagdilim ang mukha nila. Ang babaeng ito ay hindi estranghero kina Philip at Win. Siya ay minsang naging manliligaw ni Philip sa universidad, at sinasadya niyang sumalungat kay Win sa bawat aspeto dahil tinanggihan lang siya ni Philip. Kaya lang, ang puot ay ipinanganak mula sa pag-ibig. Ang kanyang pangalan ay Clara Nolan, at siya ay isang mayabang na babae na iniisip ang lahat ay nasa ilalim niya. Napadaan lang si Clara nang makita niya sina Philip at Win. Hindi niya akalain na makakasama niya sila dito pagkatapos ng ilang taon na hindi nagkita. Nang makita niyang magiliw na nakatingin kay Win si Philip, bumangon ang galit sa nakaraan matapos itong mabuklod sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Kaya, agad siyang pumasok, na gustong ipahiya si Win at ang iba pa. Bagamat hindi siya nakapunta sa Riverdale noong nakaraang taon, marami pa rin siyang alam tungkol kina Win at Philip salamat sa alumni group. Sa hindi pagkakataon, lumala ang sitwasyon ni Philip at nagpakasal siya sa pamilyang Johnston, na naging katatawanan ni Riverdale. To think na si Philip ay dating Prince Charming sa mata ng maraming babae sa universidad na lahat ay nakitang gwapo at talented. Gayunpaman, natapos siyang nagpakasal sa pamilyang Johnston at naging asawa ni Win, ang padyak na iyon. Sobrang sama ng loob ni Clara. Inilibot ni Win ang kanyang mga mata kay Philip at bamulong ng nakapout, kailangan mong lutisin ang iyong kasaysayan. Pakiramdam ni Philip ay walang magawa. Ano ang ibig niyang sabihin? Wala silang kinalaman ni Clara sa isa't isa. Nang marinig ng attendant ang sinabi ni Clara na wala silang pera pambili ng damit, nagdilim ang kanyang ekspresyon. What the hell? Ang mga taong ito ay walang pera. Kaya, gusto niyang itaboy sila. Galit na galit si Joy. Noong siya ay nasa paaralan, siya ay kilala bilang Tigress of Upper Creek. Siya ay may isang maapoy na init ng ulo at hindi maaaring tiisin ang anumang kawalan. Nang marinig niya ang mga salita ni Clara, agad siyang naglipad sa galit. Ano bang pinagsasabi mo? Sinong nagsabing hindi natin kayang bilhin ang mga damit dito? Umirap si Joy at sinabing. Humalaklak si Clara, tumingin sa gilid ni Win, at sinabing, ang mga ibon ng isang balahibo ay magkakasama. Dahil nandito ka kay Win, dapat kawawa ka rin. Ano ang ipagyayabang? Ikaw, magagalit na sana si Joy nang hilahin siya pabalik ni Win. Kalimutan mo na, mamili tayo ngayon. Hayaan mo siyang sabihin ang gusto niya. Don't argue with her, sabi ni Win na may bahid ng panlalamig. Nakaramdam siya ng inggit sa pag-iisip na minsang hinabol ni Clara si Philip. Lahat ng babae ay ganyan. Win Johnston, anong ugali mo? Inilibot ni Clara ang kanyang mga mata at galit na galit. How dare Win talk to her like this? Sketch ka lang. Noong nasa universidad ka, masasabi ko nang hindi ka maganda. Siguradong marami kang natulog na lalaki. Kaninong buto yan sa tiyan mo? Nakuha mo ba si Philip para tustusan ang anak ng ibang lalaki? Dumura ni Clara. Hindi na ito pinakinggan ni Philip at malamig na sumagot, Clara Nolan, tama na. Hindi ka pwedeng bumubulalas ng kalokohan ng ganyan kung gusto mo. Nang tumingin si Clara kay Philip, bamuka ang bibig niya sa pagtataka bago niya sinabing hindi makapaniwala. Nako, Philip, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Hindi ka naman ganito dati. Natalo ka na ba sa realidad? How dare you marry a woman like Win? Ay, hindi tama. I heard you married into her family instead. Sok. Wala nang nararamdaman si Clara para kay Philip dahil ang kanyang pag-ibig ay naging puot. Gusto lang niyang ipahiya ang mga ito at maghiganti. Pinandilatan ni Win si Clara nang hindi nagsasalita, kumuha ng damit, at inilapag sa harap niya para tingnan ito. Medyo malamig din ang mukha ni Philip, pero si Clara ay matandang kaklase, kung tutuusin. Ayaw niyang gumawa ng kaaway sa kanya at pinili na lang niyang hindi pansinin. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1679. Medyo maislan ang itsura ng babae. Hinawakan niya ang braso ng lalaking katabi niya. Medyo gwapo siya at mamahaling manamit. Dapat mayaman siya. Napalingon sina Philip at Win at agad na nagdilim ang kanilang mga mukha. Hindi estranghero ang babaeng ito kina Philip at Win.
Siya ay naging manliligaw ni Philip sa unibersidad, at sadyang sinasalungat niya si Win sa bawat aspeto dahil sa tinanggihan lang siya ni Philip. Kaya lang, ang puot ay ipinanganak mula sa pag-ibig. Ang kanyang pangalan ay Clara Nolan, at siya ay isang mayabang na babae na iniisip ang lahat ay nasa ilalim niya. Napadaan lang si Clara nang makita niya sina Philip at Win. Hindi niya akalain na dito sila magkikita pagkatapos ng ilang taon na hindi nagkita. Nang makita niyang magiliw na nakatingin kay Win si Philip, bumangon ang galit sa nakaraan matapos itong mabuklod sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman agad siyang pumasok, gusto niyang mapahiya ng konti si Win at iba pa. Kahit na wala pa siya sa Riverdale nitong nakaraang taon, marami pa rin siyang alam tungkol kina Win at Philip salamat sa alumni group. Sa hindi inaasahan, lumala ang sitwasyon ni Philip at nagpakasal siya sa pamilyang Johnston, na naging katatawanan ng Riverdale. To think na si Philip dati ay Prince Charming sa mata ng maraming babae sa universidad na lahat ay akala niya ay gwapo at talented. Gayunpaman, kung nagpakasal siya sa pamilyang Johnston at naging asawa ni Win, ang Trump. Sobrang sama ng loob ni Clara. Inilibot ni Win ang mga mata kay Philip at bamulong na nakakunot ang noo, dapat tapusin mo ang history mo. Pakiramdam ni Philip ay walang magawa. Ano ang ibig niyang sabihin? Wala silang kinalaman ni Clara sa isa't isa. Nang marinig ng opisyal ang sinabi ni Clara na wala silang pambili ng damit, nagdilim ang kanyang ekspresyon, kahit ano. Ang mga taong ito ay mga taong walang tirahan na walang pera. Kaya naman, gusto niyang paalisin sila. Galit na galit si Joy. Noong nasa paaralan siya, kilala siya bilang Tigress of Upper Creek. Siya ay may maapoy na ugali at hindi kayang tiisin ang anumang pagkawala. Nang marinig niya ang sinabi ni Clara ay agad siyang nagalit. Anong pinagsasabi mo? Sinong may sabing hindi tayo afford ng damit dito? Umirap si Joy at sinabing. Humalaklak si Clara, tumingin sa gilid ni Win, at sinabing, ang mga ibon ng balahibo ay nagsasama-sama. Dahil nandito ka kay Win, dapat ay mahirap ka rin. Ano ang maipagmamalaki? Ikaw. Halos magalit si Joy nang hilahin siya pabalik ni Win. Forget it. We're out shopping today. Let him say what he wants. Don't argue with him, malamig na sabi ni Win. Nakaramdam siya ng inggit sa pag-iisip na hinahabol ni Clara si Philip. Lahat ng babae ganyan. Win Johnston, anong ugali mo? Inilibot ni Clara ang kanyang mga mata at galit na galit. How dare Win talk to him like this? Sketch ka lang. Nung nasa university ka pa, masasabi kong hindi ka maganda. Siguradong marami kang natutulog na lalaki. Kaninong binhi ang nasa tiyan mo? Hiniling mo ba kay Philip na maghanda, para sa anak ng iba? Dumura si Clara sa inggit. Hindi na ito pinakinggan pa ni Philip at mahinang sumagot, Clara Nolan, tama na. Hindi ka pwedeng magsabi ng ganyang kalokohan kung gusto mo. Habang nakatingin si Clara kay Philip, napaawang ang bibig niya sa gulat bago siya nagsabi ng hindi makapaniwala, ay, Philip, hindi ko akalain na magiging ganito ka. Hindi ka naman ganito dati. Natalo ka na ba sa katotohanan? Paano ba naman? Wala nang nararamdaman si Clara kay Philip dahil ang pagmamahal niya ay nauwi sa puot. Gusto lang niyang ipahiya ang mga ito at makaganti. Pinandilatan ni Win si Clara nang hindi nagsasalita, kinuha ang damit, at inilapag sa harap niya para makita niya. Medyo malamig din ang mukha ni Philip, pero kung tutuusin ay matandang kaklase si Clara. Ayaw niyang gumawa ng kalaban sa kanya at pinili na lang niyang hindi pansinin. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1680. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang mayamang kasama ni Clara. Clara, ito ba si Philip Clark ang walang kwentang punk na binanggit mo sa akin noon? Sabi niya nang may pang-aasar. Humalaklak si Clara at sinabing, oo, Henley. Sino pa kaya ito? Ang isang talunan na tulad niya ay isang kahihiyan saan man siya magpunta. Forget it, nandito ako para bumili ng damit ngayon. Wala ako sa mood makipag-usap sa inyo nang walang kaparekan. Pagkasabi noon ay humakbang si Clara at itinulak si Philip palayo. Hinawakan ang braso ni Henley, mahinhin siyang pumasok sa tindahan ng damit. Puno ng galit ang puso ni Philip at sasabog na sana siya nang pigilan siya ni Win nang mapansin iyon. Philip, wag na tayong manggulo. Magtiis ka na lang at huwag mo siyang pansinin, sabi ni Win. Kung hindi dahil sa bata sa kanyang tiyan,
hindi niya matitiis ang sinasadyang pag-uugali ni Clara. Sa susunod na ilang minuto, alinmang magandang damit ang makita ni Clara, bigla niyang hinihiling na kunin ang mga ito sa kanyang sukat at sinabihan ang attendant na balutin ito. Hindi niya tinanong ang presyo o sinubukan ang mga ito. Halos mabaliw sa kaligayahan ang attendant. Isa itong branded na tindahan at kikita siya ng 10 bahaging komisyon para sa bawat damit na ibinebenta. Nagsimula nang pumili si Clara mula nang pumasok siya sa pinto, pumili ng kahit isang dosenang iba't ibang kasuotan. Sa isang pagpikit ng kanyang mga mata, sinabihan siya ni Clara na tapusin ang lahat. Siya ay kikita ng halos 10,000 dolyar sa komisyon. Tunay na mayaman si Clara. Kung ang bawat customer ay maaaring bumili ng mga damit tulad ni Clara, ang kanyang trabaho ay magiging napakadali. Kung ikukumpara, napakakaunting damit ang gusto ni na Joy at Win at wala man lang silang balak na bayaran ang mga ito. Lalong lumaki ang paghamak sa kanila ng shop attendant. Huwag mo silang subukan kung hindi mo kayang bayaran. How pretentious, ungol ng attendant sa ilalim ng kanyang hininga, ngunit sapat iyon para marinig ni na Win at Joy. Ikaw, hindi na napigilan ni Joy ang kanyang nag-aapoy na init ng ulo. Hindi natarante si Win at hinikayat si Joy. Marahil ay matagal na silang sumubok ng damit at naiinip na ang katulong. Ito ay naiintindihan. Pagkatapos, kumuha siya ng damit na matagal na niyang sinubukan at tuluyang nakapagdesisyon. Ang presyo ay 2,500 dolyares. Dinala niya ito sa shop attendant at nakangiting sinabing, pakibalot ito para sa akin. Kukunin ko rin ito. Bago pa matapos magsalita si Win, pumunta na si Clara at kinuha ang damit kay Win. Para sa isang mapagbigay na customer, hindi na makapaghintay ang attendant na lumuhad sa lupa upang pagsilbihan siya. Paano siya tatanggi? Isa pa, nakasubok na si Win ng ilang kasuotan at wala siyang balak na bilhin iyon, kaya hindi siya sineryoso ng attendant. Kaya, may isang nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya kay Clara, "Opo, ma'am." Pagkatapos, tinupi niya ang damit at inimpake iyon. Hindi na kinaya ni Joy. Hoy, anong ibig sabihin nito? Ang damit na ito ay halatang kinuha ng kaibigan ko muna. Bakit sa kanya mo ibinebenta at hindi sa amin? Galit na sabi ni Joy sa attendant. Pagkatapos, lumingon siya, pinandilatan si Clara, at sinabing, "Nako, nagtataka talaga ako kung bakit may nagpapanggap dito. Bumili ng napakaraming damit nang hindi sinusubukan para lang magpakitang gilas. I wonder kung iiyak kapag uwi mo at hindi mo maisuot." Humalaklak si Clara at masiglang sinabi, "Hindi mo maisuot. Kung hindi ko maisuot, itatapon ko na lang. Bumili ako ng damit ayon sa mood ko. Basta maganda ang mood ko, bibili ako hanggat gusto ko. Di tulad nyo guys, hindi ka na gumagastos ng pera pagkatapos mong subukan ang mga damit. Bullsh asterisk T, paano mo malalaman na ganito kung hindi mo susubukan? May karapatan akong subukan ang mga damit at hindi bagay sa iyo." Ganti ni Joy. Pinandilatan ni Clara si Joy at inikot ang kanyang mga mata sa panghahamak. "Sok, tanga." Hindi na ito pinakinggan ni Win at malamig na sinabi, "Kukunin ko ang damit na ito." Sinulyapan ni Clara si Win ng masama at sinabing, "Shop attendant, ibinebenta mo ba ito sa akin, o sa kanya?" Ito, medyo nag-alinlangan ang attendant. Kahit na mababa ang tingin niya kay Win, kikita pa rin siya ng komisyon mula sa kanyang pagbebenta nito. At saka, kapag tumanggi siyang magnegosyo na dumating sa kanyang pintuan, papagalitin siya ng amo. Sa pag-aalinlangan ng attendant, sinabi ni Clara, "Kung ibebenta mo ito sa akin, bibili pa ako ng 10 damit mula sa iyo at lahat ng benta ay pag-aari mo. Anyway, binabayaran lahat ng Henley ko at marami siyang pera." Isinandal ni Clara ang kanyang sexing figure kay Henley sa pagkakataong ito at agad na naramdaman ang mukha nito sa kaba. "Oo, binabayaran ko ito at marami akong pera. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay mo sa amin ang damit na ito at bibili pa ako ng 1 dosina. Kung tatanggi ka, wala na talaga kaming bibilhin." Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi man lang inisip ng attendant ang tungkol dito at sinabi kay Win ng walang pag-aalinlangan, "Pasensya na, kinuha ng babaeng ito ang damit na ito." Pumili ng isa pa. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1681. Ano? Nagalit si Joy at sinabing,
Kung bibigyan mo sila ng damit na ito, wala rin kaming bibilhin. Malamig na tiningnan ng attendant si Joy at sinabing, sa palagay ko ay wala kang balak bumili ng kahit ano noong una. Damn it, maniwala ka man o hindi, mabibili ko lahat ng damit sa shop mo. Galit na sabi ni Joy. Talagang kaya niyang gawin iyon. Ang anak na babae ng pamilya Cabot, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Upper Creek, ay hindi isang presensya na maihahambing ng sinuman. Gayunpaman, binigyang halaga ni Old Master Cabot ang edukasyon at pag-asa sa sarili noong pinalaki niya ang kanyang mga anak. Kaya naman, nakaugalian na ni Joy ang pagiging matipid mula pagkabata at hindi siya gumagastos ng walang ingat. Kahit na ginawa niya, ginastos niya lamang ang pera na kanyang kinita. Gayunpaman, kung talagang magagalit siya, tatawagan niya ang kanyang kapatid na lalaki at ipapabili sa kanya ang buong tindahan. Sa kabila noon, matibay ang personalidad niya at hindi makiusap sa kanyang ama o kapatid maliban na lang kung ito ang huling paraan. Hindi na lang siya pinansin ng shop attendant sa pagkakataong ito. Lahat ay maaaring magyabang. Sa pagkakataong ito, sumiklab din ang matigas na ugali ni Win. Dapat niyang makuha ang kanyang mga kamay sa damit na ito sa lahat ng paraan. Higit pa rito, hinabol ni Clara Nolan si Philip dati. Tigilan mo na yung pagiging pera-minded mo. Bagamat hindi kami bumibili ng marami, suki mo rin kami, natatawang sabi ni Win. Nakakurba ang mga sulok ng bibig ng attendant habang mahinang tumawa. Paumanhin, nahahati ang mga customer sa iba pang kategorya. Natural na handa kaming pagsilbihan ang malalaking mamimili. Ang kapangyarihang bumili ng ginang at ginoo na ito ay mas mataas kaysa sa iyo. Paano ko mapalampas ang paggawa ng malaking negosyo at masaktan sila? Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Clara at sinabing, tama na, Win. Itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Ang pera ay hari sa mundong ito. Timbangin mo muna ang iyong pitaka kung gusto mong makipagkompetensya sa akin. Ganun ba ang bigat nito? Bahagyang napaatras si Win. Bagamat siya ang chairwoman ng Beacon Group, na-freeze pa rin ang kanyang pondo dahil sa kaso ni Martin at wala siyang pera sa kanya. May pera ka, pero ikaw ba mismo ang kumikita? Umaasa ka lang sa iba para ibigay sa'yo. Habang sinasabi niya iyon, galit na galit siyang napatingin kay Henley na nakatayo sa tabi ni Clara. Natawa si Clara. Win, nakakatuwa ka talaga. Sa wakas nakuha ko na kung ano ang ikinaasar mo. Oo, sa katunayan, ang aking pera ay hindi sa akin. Binabayaran din ni Henley ang mga binibili ko. Pero ano, makakahanap ako ng gwapo at mayaman na nobyo, hindi katulad mo, na nagpakasal sa isang loser at sinasayang ang buhay mo. Hindi ka maaaring makakita sa isang magandang buhay at kahit na kailangan mong tiisin ang kahihiyan. Ako naman, ibibili ako ni Henley ng kahit anong gusto ko. Tama ba, Henley? Habang sinasabi iyon, hinawakan ni Clara ang braso ni Henley at hinimas-himas ito. Matagumpay na sinulyapan sila ni Henley Dill, tinapik si Clara sa ilong, at sinabing, syempre, baby, bibilhan kita ng kahit anong gusto mo. Mayaman kami, hindi katulad nitong mga pulubi. Sa pagtingin kay Clara, ang vixen na iyon, nagalit si Joy. Magmumura na sana siya nang humiwalay si Win sa kanya at sinabing, tara na. With that said, kalagkarin na sana niya si Joy palabas ng shop. Sandali lang. Sa sandaling ito, isang mahina ngunit napakabanayad na boses ang tumunog. Humakbang si Philip sa harap ni na Win at Joy. Galit na pinandilatan ni Win si Philip at sinabing, anong ginagawa mo? Tara, uwi na tayo. Habang sinasabi iyon ay medyo namula ang mga mata ni Win. Nang makita ang mga pulang mata ni Win, medyo nalungkot si Philip. Aabot na sana siya at hahawakan si Win nang hampasin ni Joy ang kamay niya. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1682. Tiningnan ni Joy si Philip ng masama at naawa kay Win. Pagkatapos, kumuha siya ng tisyo sa bag niya at pinunasan ang luha ni Win habang sinabing, okay lang. Punta tayo sa ibang shop at may bibilhin ako para sayo. Sumisikip ang puso ni Philip. Walang ibang sandali ng pagkanta, hinawakan niya ang magkabilang braso ni na Win at Joy, isa sa bawat kamay. Kinaladkad niya papasok sila sa tindahan at sinabi sa Katie wala ng tindahan, sinasabi mo ba kung sino ang bibili ng higit pa, ibebenta mo ang mga damit sa party na iyon.
Natuwa pa si Clara tungkol dito nang makita niyang bumalik sila. Tinuya niya ang mga ito, na nagsasabing, hindi pa umaalis ang mga hanggal na ito. Natawa si Henry Dill nang marinig niya ang mga salita ni Philip, pinalaki siya, at sinabing, "Oh, buddy, sa sinasabi mo, sinusubukan mong ikumpara sa akin ang yaman mo." Natarante si Win nang hilahin siya ni Philip. Nang makitang sasampa na ngayon si Philip sa nourish na ito, mabilis niyang hinayla ang braso ni Philip at sinabing, "Ayos lang, medyo nagalit lang ako. Tara na, huwag na tayong makipagtalo sa kanila." Sa kanyang pagtataka, hinawakan ni Philip ang kanyang mga balikat at seryosong sinabi, "Basta gusto mo, talagang kukunin ko ito para sa iyo." Naalimpungatan si Win sa maamong mga mata ni Philip. Isang surge of warmth ang bumalot sa kanyang puso at nakitang tumango. Ngumuso si Henry habang nagmamayabang kay Philip at sinabing, "Kaibigan, ano ang ginagawa mo?" Muling gumaganap ng isang eksena mula sa Titanic. "Dapat ay halos tapos na ang iyong pagganap. Pinapayuhan ko kayong magmadali at umalis. Mamamatay ka sa isang kahabag-habag na kamatayan kung susubukan mong ikumpara sa akin ang iyong kayamanan." Masungit na sabi ni Henry. Ang kanyang ama ay nasa negosyo ng karbon at siya ay nag-iisang anak na lalaki. Siya ay pinapahalagahan bilang impyerno at nakatanggap ng daan-daang libo na alawan sa isang buwan. How dare this loser in front of him compare wealth with him? Iyon ay panliligaw lamang kay kamatayan. Halika, bakit ka nagsasalita ng kalokohan sa kanilang mga tanga? Naiinip na sabi ni Clara, "Shop attendant, ayoko na silang makita ulit, pwede mo ba silang palayasin? Nakakaapekto sila sa mood ko sa pamimili." Ayaw ng shop attendant na mawalan ng ganoon kalaking customer kaya sinabi niya kay Philip at sa iba pa, "Mga customer, you're not welcome here, please leave. Kung hindi, tatawag ako ng security." Nang marinig ito, tumawa ng mayabang sina Clara at Henry. Ito ang kapangyarihan ng pera. Hehe, paano kung ginagamit nila ang pera para mangbuli ng iba? Bahagyang ngumiti si Philip at sinabi sa attendant, "Kukunin namin ang lahat ng damit sa tindahan mong ito." Ngayon, sipin ang 2 taong ito palabas. His, nagulat ang lahat. Ang mga salitang ito ay parang kidlat na sabay na tumama sa puso ng lahat. Walang nagsasalita. Kaagad pagkatapos, humagalpak ng tawa sina Clara at Henry. Mabilis na hinayla ni Win ang damit ni Philip at kinakabahang sinabi, "Baliw ka ba? Saan tayo makakahanap ng napakaraming pera? Ang aking bank account ay naka-freeze pa rin ngayon. Alam mo ba kung magkano ang magagastos para mabili ang lahat ng mga damit na ito?" "Winnie, may pera ka. Ang daming pera," nakangiting sabi ni Philip kay Win. Natarante si Win at nag-aalalang sinabi, "Stop fooling around. Wala akong gaanong pera sa akin ngayon. Paano ako magkakaroon ng pera para makabili ng mga damit sa buong tindahan na ito?" Umiling si Philip at malumanay na sinabi kay Win, "Hindi, Winnie, maniwala ka sa akin. Kapag sinabi kong may pera ka, may pera ka. Ang halaga ay higit pa sa anumang maihahambing nila." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1683. "Ha, tumawa ng malakas si Henry. Sinabi ni Philip na mas mayaman siya kaysa sa kanya at ang kanyang kayamanan ay lumampas sa kanilang tahanan. "Buddy, tama ba ang ulo mo? May mali ba sa'yo? Bakit ka nagsimulang magsalita ng baliw?" Ngumiti si Henry nang nakakaloko. Napailing si Clara sa katabi niyang tumawa, humawak sa tagiliran niya habang sinasabi, "Nako, Philip, kailangan ko talagang ibigay ito sa iyo. Wala pa akong nakitang katulad mo na mahirap pero humihingi pa rin ng respeto. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nagyayabang ka ng sobra?" Malamig na tinignan sila ni Philip at sinabing, "Kung sinabi kong bibilhin ko lahat, ibig sabihin bibilhin ko lahat. Hindi ako nagyayabang." Napangiti si Henry habang umiiling at nanunuya. "Sige, manunood ako habang binabayaran mo, okay. Kung kaya mo talagang maglabas ng pera, lalabas agad ako sa tindahang ito, okay." Malamig na sinulyapan ng attendant si Philip. Siyempre, hindi siya maniniwala na ang isang talunan ay maaaring maging napakayaman. Nagkukunwari lang siyang nagsasalita ng malaki. Hindi niya sineseryoso si Philip. "Sir, ngayon lang po kami nag-imbentaryo. Ang lahat ng mga damit ay mag-amorm sa $1,375,600.
Bibigyan kita ng diskwento at ibebenta ko sa iyo ang mga damit na ito sa halagang 800. Paano ito? Huwag mong sabihing hindi ko sila ibebenta sa iyo. Kaya lang hindi ko akalain na $800 mo lang, di ba? Biro ng attendant sa kanya. Bahagyang ngumiti si Philip. Ipagbili mo man sa akin o hindi, hindi ako bibili sa ganoong materialistikong tao na tulad mo. Ngayon, bibilhin ko ang lahat sa tindahang ito, ngunit ang mga benta ay ibibigay sa dalagang ito. Tinuro ni Philip ang isa pang shop attendant habang sinasabi iyon. Mukha siyang bagong dating. Siya ay obligingly nakipagtulungan kina Win at Joy kanina, sinusukat ang kanilang sukat at pagkuha ng mga damit para sa kanila. Hindi siya nagsasalita ng isang salita na wala sa linya at magalang sa buong oras. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, tila natatakot siya sa mayabang na katulong na ito. Okay, fine, ibigay mo lahat sa kanya. Hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo, pandidiri na sabi ng attendant. Gayunpaman, ang isang talunan na tulad ni Philip ay hinding-hindi makakapagbayad ng anuman. Naglakad si Philip sa cashier sa harapan at kumuha ng itim na bank card mula sa kanyang bulsa. Kunin mo ang bayaran, walang pakialam na sabi ni Philip. Si Win, Joy, at ang iba pa ay nagulat na kinuha ni Philip ang kanyang bank card. May pera ba talaga siyang pambayad sa bill? Lahat ay tumingin kay Philip na hindi makapaniwala. Medyo nakaramdam ng pangamba si Henley. Sa pagtingin sa paraan ng paglabas ni Philip ng kanyang card, tila hindi siya nagyayabang. Ang natalo ba ay talagang isang rich guy in disguise? Clara, anong nangyayari? Di ba sabi mo talo siya? May pera ba talaga siya para bayaran ang bill? Tanong ni Henley. Medyo natarante rin si Clara at tulala siyang sumagot, ewan. Baka ito ay isang peking card. Habang naguguluhan ang lahat, nagsalita ang cashier sa counter. Sir, saan galing ang bank card mo? Ito ba ay mula sa isang lokal o dayuhang bangko? Bakit hindi natin nakita kanina? Hinawakan ng cashier ang masasabing marangyang itim na bank card at nagtanong. Sumagot si Philip, ito ay isang limited edition card. Ay swipe mo lang kung kaya mo. Kanina lang pinapanood ng cashier ang excitement sa tindahan. Nakakunot ang noo niyang ibinalik ang card kay Philip at sinabing, pasensya na po, sir. Hindi pa namin nakita itong card mo dati. Hindi natin magagamit. Mangyaring gumamit ng regular na debit card o credit card. Tumatanggap din kami ng mga mobile wallet o digital wallet na nabayaran. Hindi ito magagamit. Kumunot ang noo ni Philip, at malamig ang mukha habang sinasabi, pero wala akong ibang bank card. Wala din akong pera sa aking mobile wallet o digital wallet. Paf! Iniisip lang ni Henley kung gaano kagaling at katago-tago si Philip. Hihigop na sana siya ng tubig para pakalmayan ang sarili. Dahil dito, naibugan niya ang subo ng tubig sa sahig. Ha, my goodness, naglabas ka lang ba ng peking card para i-gloss ang mga bagay-bagay? Ha, sobrang katawa-tawa. Buddy, kailangan kong handgan ang iyong katalinuhan. Gumamit ka ng bank card na wala kaya masasabi mong lahat ng pera mo ay nasa card na iyon. Sa huli, sisisihin mo ang tindahan dahil hindi ito maswipe. Magaling. Sa mga tuntunin ng panlilinlang sa mga tao, dapat kong sabihin na ikaw ang pinakamahusay na nakita ko. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1684. Nang marinig ang pagsusuri ni Henley, namulat ang lahat. Lumabas na walang pera si Philip at sadyang gumamit ng peking card para masisi. Ang naiinis na ekspresyon ni Joy ay parang may naamoy na hindi maganda. Damn it, anong klaseng tao siya? Halos mabaliw si Clara sa kakatawa. Lumapit siya kay Win at kinukutsa siya, na nagsasabing, nakakatuwa ito. Win, I thought your Philip was so awesome pero sinungaling lang pala. Haha, ngayong wala na sa bag ang pusa, bilisan mo at magwala. Nagtataka talaga ako kung paano niya naisip ang gumamit ng peking card na hindi gumagana. Sa pagkakataong ito, hinayla ni Joy ang damit ni Win at mamulong, sa tingin ko, dapat na tayong umalis at huwag nang makisali sa nakakahiyang sitwasyong ito sa kanya. Hindi ko kinaya ang ganitong uri ng kahihiyan. Walang sinabi si Win bagkos ay lumapit kay Philip na may malungkot na ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ni Philip. Dahil ba sa dignidad, si Philip ay hindi ganitong uri ng tao.
Sinusubukan lang ba niyang protektahan siya at tumayo para sa kanya? She asked, may pera ka ba? Sabihin mo sa akin ang totoo, hindi kita masisisi. May pera ako, seryosong sabi ni Philip. Kung gayon, ano ang tungkol sa card na ito? Patuloy na tanong ni Win. Itong card, I ordered it especially for you. Talagang posibleng ay swipe ito, ngunit mukhang hindi ito nakikilala ng tindahang ito. Nagsalita si Philip ng totoo. Ang card sa kanyang kamay ay isang eksklusibong bank card mula sa pamilya Clark na nakuha niya kay George Thomas upang ihanda para kay Win. Ito ay para sa mangyayari, kung sakaling magkaroon ng emergency. Matagal na niyang itinatago ang card na ito, naghihintay ng pagkakataong maibigay ito kay Win. Para sa akin, isang madilim na kislap ang lumitaw sa gilid ng mga mata ni Win habang sinasabi niya, Philip, alam kong gusto mong panindigan ako at lubos akong nagpapasalamat sa iyong mga intensyon. Pero alam mo ba na ang pagtayo para sa isang tao ay nagkakaroon ng pagsisikap at hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng pagmamayabang? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo yan? Sobrang disappointed ako sa'yo. Naluluha si Win sa paglala. Sa sinabi ni Win, hinawakan ni Philip ang itim na card sa kanyang kamay at tumabi. Sir, kung wala kayong pera at walang valid na bank card, please leave as soon as possible. May negosyo pa tayong tatatakbuhin dito, malamig na sabi ng shop attendant na walang kaunting konsiderasyon sa pinagdadaanan ni Philip at Win. Hiningi nila ito, wala itong kinalaman sa kanya. Winnie, makinig ka sa akin at umalis ka na lang sa lugar na ito. Ipinagyayabang muna niya ito, para maranasan niya ang kahihiyan ng mag-isa, udyok ni Joy na nasa tabi niya. Kung wala kang pambayad, bilasan mo at lumabas. Huwag mong sayangin ang oras natin. Hindi nagpakita ng awa ang attendant at kinumpirma na magdagdag ng panggatong sa apoy. Sandali, sa oras na ito, isang masakit na boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng tindahan. Sa entrance ng VIP lounge na hindi kalayuan sa cash register, nakatayo doon ang nasa edad na lalaki na nakasot. Boss, gulat na sigaw ng kanilang shop attendant. May kausap ang may-ari ng shop sa kanilang partner sa VIP lounge nang marinig ang ingay sa labas, kaya lumabas siya para tingnan ang sitwasyon. Sa isang sulyap, nakita niya ang itim na card sa kamay ni Philip at agad siyang natigilan. Hindi pinansin ng amo ang mga nagtitinginan sa tindahan at mabilis na lumapit kay Philip. Sa mukha na puno ng kaba at pagtataka, sinabi niya, Gentleman, pwede mo ba akong tingnan ang bank card na nasa kamay mo? Medyo masama ang pakiramdam ni Philip sa oras na ito. Kumalas siya sa pagkakahawak at sinabing, sige. Tuwang-tuwa itong kinuha ng may-ari ng tindahan gamit ang dalawang kamay, isinuot ang salamin, at tinitigan itong mabuti ng matagal. Ito ay totoo. Ito ang itim na card na pagmamay-ari ng pamilya Clark na may gintong emblem ng isang isla na naka-emboss dito. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1685. Bata, saan nanggaling ang card mo? Kinakabahang tanong ng may-ari ng tindahan. Natigilan si Philip at sinabing, akin na. Bakit? Nakikilala mo ba ang card na ito? Nang mabalitaan ng may-ari na kay Philip ang card, agad siyang natakot. Magalang niyang ibinalik kay Philip ang bank card na ito, nakipagkamay sa kanya, at sinabing, hello, please let me introduce myself. Ako ang may-ari ng tindahang ito, si Rowan Holmes. Minsan ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang black card na ito mula sa isang business partner ko. Alam na alam ko kung ano ang kinakatawan ng card na ito. Si Mr. Holmes ay may magalang na tingin sa kanyang mukha. Ang apelyido ko ay Clark, mataray na sabi ni Philip. Clark, nagulat si Mr. Holmes. Mabilis siyang tumalikod at tinanong ang shop attendant na may pasaway na tono, ano ba kasing ingay ngayon? Sinaktan mo ba ang ginoong ito? Dumating ang ilang katulong kung nasaan ang amo, pumila, at ibinaba ang kanilang mga ulo. Nagbibigay ng lecture ang amo at ito ang tuntunin. Nagsalita ang attendant na nanunuya kay Philip, Mr. Holmes, maaaring hindi mo ito alam ngunit ang taong ito ay nagdulot ng gulo sa tindahan ngayon lang. Halatang wala siyang kayang bilhin pero nakakaistorbo pa rin siya sa ibang customer. Ay, papaalisin na sana namin siya. Paalisin siya. Halos mamatay si Mr. Holmes sa pagkabigla. Buti na lang at maaga siyang lumabas. Kung hindi, ito ay isang sakuna. Damn it.
Anong kalokohan ang ginagawa mo? Muntik mo na akong malagay sa malaking problema, naiintindihan mo ba? Galit na saway ni Mr. Holmes. Napansin ng attendant na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Mr. Holmes at mabilis niyang sinabing, Mr. Holmes, parang aso sila sa sabsaban, sumusubok ng damit pero walang binibili. Nagdagdag ng panggatong ang attendant sa apoy habang inilarawan niya ang nangyari ngayon, na binibigyang diin na sinubukan lamang ni Win at Joy ang mga damit nang walang binibili. Sinabi rin niya na ang kanilang pag-uugali ay nakaapekto sa karanasan ng ibang mga customer sa pamimili. Pagkatapos marinig ito, si Mr. Holmes ay nagkaroon din ng ilang mga pagdududa at pag-aalinlangan. Kung totoo nga ang sinabi ng attendant, medyo naghinala na ang binatang may hawak ng exclusive bank card ng pamilya Clark. Kung siya talaga ang may hawak ng bank card, mabibili pa niya ang buong tindahan at hindi lang ang mga damit sa loob nito. Kung ganoon, bakit siya nag-iinhibit? Bukod pa rito, nakikita si Philip na nakadamit ng napakalinaw, walang anumang marangal sa kanya at mukha siyang ordinaryong tao sa unang tingin. May kinalaman ba sa pamilyang iyon ang taong may ganitong hitsura? Sa ilang sandali, naramdaman ni Mr. Holmes na siya ay medyo mapusok kanina sa walang taros na paggalang sa binata. Sa oras na ito, lumapit si Henley at nagpakilala. Mr. Holmes, hello. Ako si Henley Dill, ang junior proprietor ng DT Coal Mine. Napatingin sa kanya si Rowan. Hindi niya masyadong gusto ang mga mayayamang young masters, ngunit bilang kagandahang loob, magalang pa rin niyang sinabi, Hello, young Master Dill. Sabi ni Henley, well, Mr. Holmes, sana hindi mo bigyan ng mahirap na oras ang shop attendant na ito. Totoo ang sinabi niya, maaari akong magpatotoo na ang mga taong ito ay narito lamang upang manggulo. Ayos pa rin kung wala silang binibili pero nung nakita nila kaming bumibili ng mga damit, kinulit pa nila kami at pinagbantaan na bibilhin lahat ng damit sa tindahan. I think nandito lang sila para manggulo. Tama, si Clara Nolan ay humakbang din sa pagkakataong ito at sinabing, paano sila magkakaroon ng pera pambili ng mga damit. Ang isa ay isang kalabisan na padyak habang ang isa ay isang walang kwentang manugang na lalaki. Mr. Holmes, kami ang iyong tunay na mga customer habang ang mga taong ito ay mga she-testerers. Dapat mong mabilis na sipin sila palabas. Ito, medyo nag-alinlangan si Rowan. Ang kanyang ekspresyon ay napansin ng mapanlinlang na si Henley. Lumapit siya at sinabing, Mr. Holmes, sa sinabi mo kanina, nagdadalawang isip ka dahil sa card na hawak niya, di ba? Itinuro ni Henley ang itim na card sa kamay ni Philip habang nagsasalita ito. Ngayon pa lang ay malinaw niyang narinig ang usapan ni Rowan at Philip. Iginagalang ni G. Holmes si Philip dahil sa card na ito. Bagaman hindi ko alam kung anong klaseng card iyon, hindi mo ba naisip na kainahinala na ang isang talunan ay humawak nito sa kanyang kamay? Kung ang card na ito ay talagang totoo, ang mga taong ito ba ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan? Malamang na peke ang card na ito. Hindi ka dapat magpaloko sa kanila. Pabiro na sabi ni Henley na may singkit na mga mata. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1686. Oo, si Philip Clark ay walang iba kundi isang pandaraya. Nagtanong-tanong ako at isa siyang kilalang talunan sa Riverdale. Mr. Holmes, huwag kang magpapaloko sa kanya. Dagdag ni Clara. Hindi nagustuhan ni Rowan ang mayabang na ugali ng 2 taong ito ngunit ang kanilang mga salita ay hindi ganap na walang dahilan, kaya kinumpirma niya ang kanyang mga tauhan. Totoo bang sinabi ng ginoong ito na gusto niyang bilhin ang lahat ng damit dito? Sa pagkakataong ito, itinuro niya ang tanong sa dalaga na tila mas tapat. Sumali lang siya hindi nagtagal at hindi nagsisinungaling. Kinakabahang tumango ang dalaga. Medyo nagdilim ang ekspresyon ni Mr. Holmes. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang galit sa puso niya. Nagsimula siyang maniwala na si Philip ay walang iba kundi isang sinungaling. Ito ay sapat na katawa-tawa na ang isang tao mula sa pamilyang iyon ay pumunta sa tindahan na ito upang bumili ng mga damit. Ngayon, gusto pa niyang bilhin ang buong tindahan. Hindi ba sinasadya ng binata na ito ang makipagkulitan sa kanila? Gayunpaman, ang isang makaranasang negosyante tulad ni Rowan Holmes ay napakaingat pa rin. Nang hindi nagdulot ng fallout, sinabi niya, ay swipe ang card para sa ginoong ito. Nagdududa pa rin si Rowan at gustong subukan ang kanyang kapalaran. Anyway,
Kung authentic ang card, malalaman nila sa isang swipe. Anumang bagay ay maaaring pekeng ngunit hindi ang pera sa card. Kung hindi ma-swipe ang card na ito, gagawin niyang bayaran ang manggugulo na ito. Mabilis na tumango ang cashier, magalang na kinuha ang card sa kamay ni Philip, at ini-swipe ito sa POS machine. Beep. Isang malakas na beep ang lumabas mula sa makina na sinusundan ng display sa screen. Pakilagay ang iyong password o fingerprint. Ang card ay tunay. Napabuntong hininga ang lahat. Alam na alam ni G. Holmes kung ano ang kinakatawan ng card na ito. Nagsimula na rin siyang magduda sa pagkakakilanlan ni Philip kanina. Gayunpaman, ngayong ma-swipe na ang card, gamitin ito na totoo ang card at tiyak na hindi simple ang pagkakakilanlan ni Philip. Pwede bang? Natigilan sina Henley at Clara. Paanong ang isang kawawang tulad ni Philip ay nagmamay-ari ng ganitong high-end na bank card? Joke ba ito? Nagulat din si Joy at Win sa pagsasalita. Si Mr. Holmes ay hindi makapaghintay na hampasin ang kanyang sarili sa bibig. Muntik na niyang mapunta sa gulo ang dalawang B** starred. Mabilis siyang humakbang at magalang na sinabi, Mr. Clark, pakilagay ang iyong password. Siya ay labis na nagsisisi ngayon. Sana hindi lang napansin ni Mr. Clark ang ekspresyon niya. Tumango si Philip. Bumaba ang mga mata niya kina Clara at Henley habang nanunuya, remember what you just said, especially you. Kung bibilhin ko ang lahat ng damit sa tindahang ito, mangyaring umalis ka. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Philip kay Win at nakangiting sinabi, bakit hindi mo ilagay ang password? Ha? Napatingin si Win kay Philip na nagtataka. Paano niya may lalagay ang password kung hindi niya alam kung ano iyon? Subukan mo, sabi ni Philip. Naisip ito ni Win, humakbang pasulong, at ipinasok ang petsa ng anibersaryo ng kasal nila ni Philip. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1687. Ang matagumpay ay matagumpay. Yung mga staff na nagmura kay Philip kanina lang ay tulala at nabigla. Natuloy ang bayad. Natigilan din sina Henley at Clara, bakas sa mukha nila ang hindi makapaniwala. Paano kaya ito? Si Philip talaga ang nagbayad nito at si Win ang naglagay ng password. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Hindi ba isang talunan si Philip na nagpakasal sa pamilyang Johnston? Gulong-gulo ngayon ang puso ni Clara at sobrang sama ng loob niya. Isang lalaking kinaiinisan niya ang bumili ng lahat ng damit sa shop para sa babaeng pinakaayaw niya. Alam pa ni Win ang password ng bank card. Naiinggit siya at naiinggit. Kahit si Mr. Holmes ay nanginginig sa sandaling ito dahil naiintindihan niya kung ano ang kinakatawan ng card na iyon sa kamay ni Philip. Isa itong bank card na eksklusibo sa pamilya Clark. Ang mga pagkakakilanlan ng mga maaaring gumamit ng card na ito ay tiyak na hindi isang maliit na patatas na tulad niya ay maaaring maunawaan. Ngayon, ang gayong tao ay nasa kanyang tindahan. Excited siya pero at the same time nagpapanik. Winnie, ikaw, paano mo malaman ang password? Hindi makapaniwalang tumingin si Joy kina Win at Philip. Hindi niya maisip na ang isang wimp na tulad ni Philip ay maaaring magkaroon ng napakaraming pera. Bukod dito, sinabi rin ni Win na hindi niya alam ang password ngayon palang matagumpay niyang naipasok ito. Sa pagkakataong ito, kakaibang kumikislap ang magagandang mata ni Win. Tumingin siya kay Philip at sinabing, ito ang petsa ng anibersaryo ng aming kasal. Nag-uumapo sa tamis ang puso ni Win habang masuyong nakatingin kay Philip. Nahihiya siya sa masamang ugali niya ngayon. Tila naging medyo pabago-bago ang kanyang ugali sa panahon na ito. Nang marinig iyon nina Joy at Clara, ang kanilang mga mukha at mga mata ay kumislap sa hindi nakukuhang inggit. Naaalala mo pa ba yung sinabi ko kanina? Please lumabas ka na. Biglang nagsalita si Philip habang malamig na nakilala kay Henley. Medyo naguguluhan ngayon si Henley. Hindi niya inaasahan na ang isang mabahong talunan na tulad ni Philip ay talagang may pera para mabili ang lahat ng damit sa isang tindahan. Damn it! Ang batang ito ay talagang nagtatago ng husto. Kailan ko sinabi yon? Huwag maglagay ng mga salita sa aking bibig. Hindi ko sinabi iyon dati. Clara, tara na. Walang balak umamin si Henley at hinayla si Clara para umalis. Galit na pinandilatan ni Clara sina Philip at Win habang sumisigaw, so paano kung may pera ka? Isa ka pa ring walang kwentang manugang sa bahay. Tsaka sa'yo ba ang pera? Dapat ay sa iyong asawa.
Nakangiting walang komento si Philip habang ang mga mata ay bumagsak kay Mr. Holmes na nakatayo sa gilid. Paano hindi maintindihan ni Mr. Holmes ang kahulugan sa likod ng hitsura ni Philip? Agad siyang tumayo, tumalikod, at itinuro sina Henley at Clara. Sumigaw siya, "Presumptuous! How dare you speak to Mr. Clark ng ganito? Kamatayan lang ang hinahanap mo. Gusto kong sumigaw ka. Makinig kang mabuti, Scram. Kung hindi kita bibitawan." Pagkasabi niya noon ay agad na pinalibutan ng ilang security guard na kanina pa naghihintay sa gilid sina Henley at Clara. Takot na takot si Henley habang nakatingin kay Rowan sa gulat at sumigaw, "Mr. Holmes, ako ang iyong master ng Deal family. Kung maglakas loob kang tretuhin ako ng ganito, hindi ka pababayaan ng tatay kong si Bodil." Balisa si Henley. Tumingin siya sa paligid niya at hindi kumpiyansa. Gayunpaman, ang kanyang ama ay lubos na kagalang-galang sa Upper Creek at naisip niya na si Rowan ay hindi maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa kanya. Gayunpaman, nakakapagtaka, napangisi si Rowan habang inaayos ang kanyang suit. Sabi niya, "Bodil. Hehe, young Master Deal, kung sa tingin mo ay may iligtas ka sa iyong ama, bakit hindi mo siya tawagan ngayon at tingnan kung ano ang magagawa niya sa aking teritoryo?" Pagkasabi nun, sinenyasan ni Rowan si Henley na tawagan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1688. Inis nitong si Henley. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at sumigaw, "Napakabuti, Rowan Holmes. May-ari ka lang ng mamahaling tindahan ng damit at naglakas loob kang hamanin ang aking ama. Hahayaan kitang mamatay nang hindi mo alam kung paano ka namatay." Pagkasabi niyo ay diretso niyang dinial ang numero ng kanyang ama at nag-aalalang sumigaw, "Tay, halika na dali. Malapit nang patayin ang anak mo." Sa kabilang dulo ng linya, isang matinis na boses ng lalaki ang tumunog. Anong nangyayari? Ang sinumang maglakas loob na magbuhat ng kamay sa anak ni Bodil ay tiyak na pagod sa buhay. Sino ang kabilang partido? Nabanggit mo ba ang pangalan ko? Mabilis na sinabi ni Henley, "Tay, ginawa ko. Sinabi ko na ang iyong master ng pamilya Deal at ang aking ama ay si Bodil, ngunit ang kabilang partido ay hindi ka nirerespeto. Sinabi pa niyang hindi ka maglalakas loob na hawakan siya sa kanyang teritoryo." Ano? Sino ang nangahas na magiging napakayabang? Anak ng Ab**H. Sabihin sa akin ang pangalan ng kabilang partido at ang address. Makikilala ko siya ng personal. Galit na galit si Bo. Sinabi ni Henley, "Tatay, ang pangalan ng kabilang partido ay si Rowan Holmes, siya." Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, si Bodil, na nagsasaya sa kanyang sarili sa clubhouse, ay tumayo mula sa malaking bathtub at nagtanong, "Ano? Ano ang sinabi mong pangalan ng kabilang partido?" "R. Rowan Holmes, Dad, ano bang nangyayari sa'yo?" Narinig din ni Henley ang biglang pagbabago ng tono ng kanyang ama. Medyo nagulat siya at nag-aalala. Imposible. Sa Upper Creek, ang pamilya Deal ay kilala sa negosyo ng minahan ng karbon. "Brat, nagdulot ka ba ng gulo sa akin? Nasaan ka ngayon?" Mabilis na tanong ni Bo na nagpapanik. Si Rowan Holmes ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Alan Holmes, isa sa 3 Panginoon ng Upper Creek. Ang tandang anak niyang ito ay naglakas loob na guluhin ang gayong katangian. Mabilis na sumagot ng totoo si Henley at narinig niyang umungol si Bo sa telepono. Lumuhad ka agad at humingi ng tawad kay Mr. Holmes. "Hintayin mo akong dumating." Click. Natapos ang tawag. Nataranta at naguguluhan si Henley. Ano ba ang nangyayari? Gusto ng kanyang ama na lumuhad siya at humingi ng tawad. Ito ay katawa-tawa. Siyempre, hindi niya gagawin iyon. Sa tabi niya, nakita ni Clara si Henley na ibinaba ang telepono at hinawakan ang braso nito habang pabiro itong nagtanong, "Henley, anong problema? Anong sabi ng papa mo?" Binigyan ni Henley sina Rowan at Philip ng patagilid na sulyap, matapang na sinabi, "Hehe, tapos na kayo. Malapit nang dumating ang tatay ko. Huwag ka pa masyadong kampante." Bahagyang ngumiti si Rowan, humakbang sa harapan ni Philip, at malamig na tumingin kay Henley. Sabi niya, "Sige, maghihintay ako." Pagkasabi noon, tumalikod siya at magalang na sinabi kay Philip, "Mr. Clark, Mrs. Clark, bakit hindi kayong tatlo pumunta sa VIP? Magpahinga at magpahinga doon.
Ako na ang bahala sa mga gamit dito. Tumango si Philip at sinabi kina Win at Joy, "You two should go and rest. Maghihintay ako dito." Hinawakan ni Win ang kanyang tiyan at tumingin kay Philip habang tumatango, sinabing, "Huwag kang manggulo. Linawin mo lang ang mga bagay-bagay." Tumango si Philip at ngumiti. Pagkatapos, lumingon siya, malamig na tinitigan sina Henley at Clara. "Aniya, wala akong gustong gawin sa iyo, ngunit pagkatapos ng kahihiyan na idinulot mo sa aking asawa, naramdaman kong kailangan mong turuan ka ng leksyon para malaman mo na palaging may mga tao sa labas na mas mahusay kaysa sa iyo. Hindi mo dapat husgahan ang mga tao sa kanilang hitsura." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1689. Nang marinig ang mga salita ni Philip, mukhang hindi kasiya siya ang mga ekspresyon ni Henley at Clara. Nang makita nila ang walang pakialam na mga mata ni Philip, naramdaman nilang para silang tinutumbok ng isang halimaw. Masyadong nakakatakot. Ang tingin sa mga mata ni Philip ay sadyang hindi komportable ang mga tao. Natarante si Henley dahil sinabihan siya ng kanyang matanda na lumuhad at humingi ng tawad ngayon lang, ngunit nagsisinungaling siya at sinabing darating ang kanyang ama upang tumayo para sa kanya. Kaya naman, natakot siya. Gayunpaman, labis din siyang nagalit. Sa anong mga batayan ang isang talunan ay maaaring maging mayabang. May kaunting pera ka sa kamay mo kaya akala mo kaya mong kumilos ng bongga, ha? Fine, kung mapasuko mo ako ngayon, luluhod ako sa harap mo. Panipi. Mayabang na sabi ni Henley kay Philip. Gusto niyang gumanap ng maayos sa harap ng bago niyang babae, si Clara Nolan. Siguro matutuwa siya at papayag na pumunta sa isang hotel kasama niya ngayong gabi. $1,000,000 lang iyon, tama ba? Siya ay ganap na hindi ilagay Philip sa kanyang mga mata sa lahat. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, "Mukhang kilala ang pamilya mo sa Upper Creek." Ngumisi si Henley, napunta nang walang sabi-sabi. Ang kanyang ama ay si Bodil, ang may-ari ng DT Coal Mine. Dahil ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang minahan ng karbon, lahat, maging sila ay mga taong mula sa ilalim ng lupa o opisyal na puwersa, ay kakausapin lamang siya ng magalang. Galit na sabi ni Clara kay Henley, "Henley, masyadong mayabang ang batang ito. Hindi ka dapat magpatalo sa kanya. Kapag natalo ka, matatalo rin ako ng padyak na si Win. Kung mangyari iyon, magagalit ako ng husto." Humalaklak si Henley, hinawakan ang baba ni Clara, at ipinulupot ang braso nito sa baywang nito ng mahigpit na pinisil. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Sino siya sa tingin niya? Nakakuha lang siya ng kaunting pera sa kung saan at naglakas loob na maging mayabang sa harap ko. Ginagawa lang niyang tanga. Kailangan ko lang tumawag sa telepono para lumuhad ka sa harapan ko," mahinang sabi ni Philip, "kaya, bibigyan kita ng pagkakataon. Hihingi ka ng tawad. Oh, umakyat na ba sa mas mataas na antas ang iyong pagmamayabang ngayon? Okay, ang cool mo, ang galing mo, at ang tatay mo ang pinakamalaking tao sa Upper Creek, okay." Panunuyan ni Henley. Malamig na ngumisi si Philip. Ang pinakamalaking tao sa Upper Creek. Isa lang siyang nakasangla kay Philip. Kaagad pagkatapos, tumawag si Philip kay Hoyt Luther. Pagkatapos ng maikling buod, sinabi niya sa kanya na harapin ito sa loob ng 5 minuto. Then, nag-cross arm si Philip at tinitigan si Henley habang walang sinasabi. Mahigit 2 minuto ang lumipas. "Anong tinitingin-tingin mo? May bulaklak ba sa mukha ko? Kung tititigan mo ulit ako, bago natapos ni Henley ang kanyang tanong, biglang tumunog ang kanyang telepono. "Anong mali?" tanong ni Clara. Tahimik. Pinatahimik siya ni Henley at kinakabahang sinabi, "Tinatawag ako ng tatay ko." "Huwag kang maingay." Sinagot ni Henley ang tawag ng kanyang ama. Biglang nagbago ang ugali niya. Ang mayamang batang playboy ay biglang naging masunuring bata. "Hello, tatay. Anong meron? Inalagaan mo ba ang mga bagay-bagay?" Magalang at magalang ang kanyang tono nang walang ni Katie Ting na pagbabalawala. Hindi man lang ba sila nagsalita? Bakit tumawag ulit ang kanyang ama? Naguguluhan si Henley. Nagulat ang lahat, napagtanto ng mga nakakaalam na tumatawag ang kanyang ama. Ang mga hindi ay mag-aakalang ito ang kanyang nakatataas. Gayunpaman, ito ay halos pareho. Hindi na pumasok si Henley sa unibersidad at sanay na siyang tamad.
Gugugulin niya ang pera ng pamilya para uminom at kumain sa labas maghapon. Para sa kanya, walang pinagkaiba ang tatay niya sa isang superior na nagpapasweldo sa kanya buwan-buwan. Siya lang ang pinagkakakitaan niya. Sa totoo lang, galit na galit si Bo sa inasal ng kanyang anak na sinayang ang kanyang buhay, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Siya ay kanyang laman at dugo, kung tutuusin. Teens, wala siyang gaanong naibigay, ilang daang libo lang kada buwan. Kung ginastos niya ang lahat ng pera, marahil ay iisipin niyang kumita ng kaunti. Walang buhay ang boses ni Bo sa kabilang linya at sinabi niya, "Rascal, pinaghirapan mo ba ako sa labas?" "Bukod dyan Mr. Holmes, sino pa ba ang pinagkaguluhan mo?" Umungol si Bo, halos mabingi ang mga tenga ni Henley sa telepono. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1690. Nagulat si Henley at mabilis na sinabi, "Tay, ano po? Hindi ako gumawa ng gulo. May ibang nanligaw sa akin. How dare you ask me kung anong problema? Alam mo bang may umagaw sa amin ngayon lang? Lahat ng ito ay dahil sa iyo." Umungol si Bo. Nasamsam ang minahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Henley habang nagmamadaling nagtanong, "Dad, don't joke with me. Paano maagaw ang minahan ng aming pamilya? Wala ka bang tao sa itaas mo? Ito ang dapat kong itanong sa iyo. Alam mo ba na nagdulot ka ng isang kakilakilabot na sakuna? Sino ang nasaktan mo sa labas? Bakit biglang pinakilos ng Upper Creek General Inspection Team ang mga tao nito para hanapin tayo? Sinabi pa nila na nakipagkulitin ka sa kanilang young master ng pamilya Clark at hinanap ang buong minahan namin. Ngayon, ang pabrika ay huminto sa produksyon. Ikaw ay isang alibughang anak. Gusto mo bang sipain kita sa kabaong ko bago ka tumigil?" Sabi ni Bo na halos mamatay na sa galit. Si Henley ay nasa gulat ngayon. Hindi maagaw ang minahan ng pamilya. Kung hindi, saan magmumula ang kanyang mga buwanang allowance sa palabas? "Di Dad, hindi ko po alam. Hindi ako nasaktan ng sinuman." "Anong young Master Clark? Ang pangalan ng may-ari ng tindahan ay Rowan Holmes, hindi Clark." "Clark." Habang sinasabi iyon ni Henley, biglang nahulog ang kanyang mga mata kay Philip na nakatingin sa kanya na nakangiti. "Young Master Clark, ang pamilya Clark." Agad na tumindig ang balahibo ni Henley habang binalot siya ng takot. Naalala niya ang sinabi ni Philip. May tatawagan daw siya at hindi na kailangang magpakita ng taong iyon sa eksena. Siya ba talaga, Philip Clark? Hindi ba sinabi sa kanya ni Clara Nolan na talo lang siya? "Young Master Clark," bulong ni Henley sa sarili. Narinig iyon ni Bo at mabilis na sinabi, "Ano? Sinong sinasabi mo?" "Tay, ako. Ang young Master Clark na ito ay maaaring nakatayo sa harapan ko." Nanginginig na ang boses ni Henley. Sa pagtingin sa madilim na mga mata ni Philip, ang kanyang mga ngipin ay nagsimulang magtaltalan ng hindi mapigilan. "Philip Clark ba ang tawag sa kanya?" Mabilis na tanong ni Bo. "Oo, paano mo alam yan?" Nagtatakang tanong ni Henley. Sa katunayan, halos sigurado na siya tungkol dito, ngunit hindi siya makapaniwala sa ngayon. Kung ito ay totoo, ito ay masyadong kakilakilabot. Talaga bang pinakilos ng Upper Creek General Inspection Team ang mga tao nito dahil lang sa walang kwentang basurang tulad niya? Nakarinig si Henley ng kalabog sa telepono. Itinaas ni Bo ang tasa sa harap niya at binasag ito sa sahig. "Nalaman ko lang na ikaw ang bastos na nagpagulo sa akin sa labas. Talaga bang ginulo mo ang young Master Clark na iyon? Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya sa likod niya?" Histeryosong umungol si Bo, halos mabalisa. "At saka, sinabi ko sa iyo na lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Holmes. Ngayon, gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad kay young Master Clark." Natakot si Henley. Nang makita ang ekspresyon ni Philip, hindi niya maiwasang subukan at iwasan ang sitwasyon. "Aniya, Dad, nasa harap ko siya ngayon. Ako, ano ang dapat kong gawin? Kailangan mo akong iligtas. Kung talagang napakalakas niya, sigurado akong patay. Hindi ako makakatakas, Dad. Iligtas kita. Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili ko ngayon. Bilasan mo at humingi ng tawad kay young Master Clark ngayon. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang bumangon hanggat hindi siya tumatango."
Kung hindi mo siya makumbinsi na patawarin ka, huwag ka nang umuwi. Puputulan ko ang lahat ng relasyon sa iyo at hindi na kita bibigyan ng pera. I-click. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Bo ang tawag. Kailangan niyang magmadali sa eksena. Siguradong hindi siya pakikinggan ng bastos na iyon. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1691. Natarante si Henley, nasamsam ang minahan ng karbon. Kung patuloy siyang mananatili rito, hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Pagkatapos mag-isip tungkol dito at pag-isipan ito ng halos 1 minuto, masiglang sinabi ni Henley, Tanga lang ang mananatili dito at maghihintay sa iyo. May gagawin pa ako, kaya aalis muna ako. Pagkatapos noon ay mabilis na kinaladkad ni Henley si Clara para umalis. Kung hindi siya umalis ngayon, malalantad ang lahat. Gayunpaman, sumenya si Rowan gamit ang kanyang mga mata, at hinawakan ng 4 na matipunong bodyguard sa pinto sina Henley at Clara sa kanilang mga braso, at itinulak sila pabalik. Dahil sa lakas, bumagsak si Clara sa sahig at sumakit ang kanyang puwet. Sumigaw siya, "Ouch, bulag kayo. Henley, tingnan mo lang sila. Hindi ka lang nirerespeto. Anuman ang anumang bagay, ikaw pa rin ang iyong master ng pamilya Dill sa Upper Creek." Natisod din si Henley, nagulat sa 4 na matipunong figure na nakaharap sa pintuan. Nilakasan niya ang sarili at sumigaw, "Mr. Holmes, gusto mo ba talagang gawin ito? Sinusubukan mo bang manggulo? Huwag kalimutan, ang aking ama ay si Bo Dill. Isang salita mula sa kanya at sa iyong tindahan ay masisira sa lupa." "Ganun ba?" Bahagyang ngumiti si Rowan. Kasabay nito, maraming tao ang pumasok sa entrance ng tindahan. Ang nangunguna ay isang matipunong lalaki na may angular na mukha at matutulis na mga mata. Nakasuot siya ng itim na suit at sinundan ng 2 bodyguard. Bago pa man siya makapasok sa pinto ay narinig niya ang sinabi lang ng tanggang anak kay Rowan Holmes. Sa sobrang takot niya ay nanghina ang kanyang mga paa habang siya ay napaungol. "Henley Dill, ano bang pinagsasabi mo?" Pagkatapos, sumugod siya at sinampal sa mukha si Henley. Smack! Umalangaw-ngaw ang malutong na sampal sa buong shop na parang kulog. Napatulala si Henley. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ama na humihingal at galit na nakatingin sa kanya. "Tay, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako sinaktan?" Sigaw ni Henley. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay naging dahilan ng pagkatulala ni Henley ng ilang minuto. Si Bo Dill, na sumugod bago pa man magpatuyo ng buhok, ay agad na tumalikod at tumayo sa atensyon. Magalang siyang yumoko para humingi ng tawad kay Rowan. "Mr. Holmes, ikinalulungkot ko dahil hindi ko naturuan ng mabuti ang anak ko, na naging dahilan ng pagiging bastos niya sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan niya at umaasa na maaari kang magpakita ng awa at palayain ang aking anak. Tiyak na tuturuan ko siya ng leksyon pagbalik namin. At saka, nasaan si Mr. Clark? Gusto kong makilala." Paanong hindi matarante si Bo? Habang nagsasalita ay tumutulo ang malamig na pawis sa gilid ng kanyang noo. Itong si Mr. Holmes na nasa harap niya ay ang nakababatang kapatid ni Alan Holmes, isa sa 3 Panginoon ng Upper Creek. Sinong maglalakas loob na manggulo sa kanya? Makikigulo iyon kay Alan Holmes. Iyon ay panliligaw sa kamatayan. Nang makita ang eksenang ito, napatulala si Henley. Nalaglag ang panga niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa ama. Tanong niya, "Tay, ano ang ginagawa mo?" Siya lang ang may-ari ng isang tindahan. Bumaling ang ulo ni Bo, pinandilatan siya, at muling sinampal. Sumigaw siya, "Shut the F*** up. Ano ang alam mo?" Si Mr. Holmes ay nakababatang kapatid ni Master Alan Holmes. Nang marinig ito, si Henley ay ganap na natulala. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1692. Ano? Nakababatang kapatid ni Alan Holmes. Isa sa 3 Panginoon ng Upper Creek. Nagpanik si Henley. Nanlalambot ang kanyang mga paa habang hindi makapaniwalang nakatingin sa naguguluhan na si Rowan sa kanyang harapan. Sa tabi niya, nagpanik din si Clara sa mga sandaling ito. Hindi niya inaasahan na si Rowan ang nakababatang kapatid ni Alan Holmes. Narinig niya na si Alan Holmes ay isa sa 3 Panginoon ng Upper Creek. Kabutihan. Talagang nasaktan niya ang gayong karakter. Siguradong napahamak siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito,
naalala nila ni Henley ang isang mas nakakatakot sa katotohanan na si Rowan ay lubos na gumagalang kay Philip noon. Ang pagiging magalang ni Alan Holmes kay Philip ay sapat na upang ilarawan ang isang problema. Ibig sabihin mas mataas ang status ni Philip kaysa kay Alan. Matapos itong pag-isipang mabuti, natakot si Henley na baka totoo ang sinasabi ng kanyang ama tungkol sa inaagaw na minahan. Banal na she *T. Sa sandaling ito, napagtanto ni na Henley at Clara kung anong uri ng pag-iral ang pinukaw nila. Malamig na sinulyapan ni Rowan si Beau, na sumugod pagkatapos marinig ang balita, at malamig na sinabi, walang silbi ang paghingi ng tawad sa akin. Si Mr. Clark ang dapat humingi ng tawad sa anak mo. Nang marinig ito, napansin ni Beau ang binata sa tabi ni Rowan. Masyado pa siyang bata para magsalita. Para kay Rowan na sabihin ang ganoong bagay tungkol sa taong ito ay sadyang kamangha-mangha. Walang alinlangan, siya ay dapat na Mr. Clark. Ilang minuto lang ay naselyuhan na ang minahan niya. Hindi niya kayang saktan siya. Nang walang karagdagang pagkaantala, nagpadala ng yumoko si Beau kay Philip at sinabing, Mr. Clark, pasensya na. Masyadong ignorante ang anak ko at nasaktan ka. Sisiguraduhin kong matuturuan ko siya ng magandang leksyon. Sana ay maawa ka sa amin. Kung meron man kayo, basta abot lang ng kakayahan ko, talagang tutuperin ko. Mangyaring ituring ito bilang bayad ko sa iyo. Malamig na ngumiti si Philip habang nakatingin kay Henley at Clara na parehong naguguluhan. Aniya, napakasimple. Gusto ko na silang makaalis dito. Pero bago iyon, dapat silang dalawa ay humingi ng tawad sa aking asawa. Nang marinig ito, mabilis na tumango si Beau at sinabing, oo, sigurado, anuman ang sasabihin mo. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya, malamig na tinitigan si Henley, at sumigaw, Brat, humingi ng tawad sa ginawa mo. Alam na alam ni Beau na ang isang tao na madaling magtatatak ng kanyang minahan ay kailangang may kakaibang background. Gusto pa sana ni Henley na ipagtanggol ang sarili, ngunit nang makasalubong niya ang tingin ng ama ay napaatras siya. Wala siyang choice kundi isama si Clara sa katabing lounge at binuksan ang pinto. Pinag-uusapan ni Win at Joy ang mga pangyayari ni Philip sa oras na ito. Nagulat silang dalawa nang biglang pumasok sina Henley at Clara. Sorry, nagkamali kami. Agad namang yumoko si Henley at humingi ng tawad kay Win. Sa kanyang likuran, mahigpit na ikinuyom ni Clara ang kanyang mga kamay. Yumuko siya at nag-aatubili na sinabi kay Win, sorry, nagkamali ako. Dapat hindi kita kinukutsa, *H ako. Nang makita ang eksenang ito, natigilan sina Win at Joy. Humingi talaga ng tawad sina Henley at Clara. Philip, anong nangyayari? Napatingin si Win kay Philip na nakatayo sa pintuan. Ngumiti si Philip at sinabing, wala. Na-realize lang nila ang mga pagkakamali nila at humihingi sila ng tawad sa iyo. Pagkasabi niyon, tumingin sina Henley at Clara kina Philip at Rowan ng inosenteng mga mata. Pagkakuha ng signal ay dali-dali silang lumabas ng lounge at nakarating sa pintuan ng shop. Pagkatapos, sa gitna ng nagtatakang mga tingin ng lahat, nagsisigawan sila palabas ng shop. Maraming tao ang tumigil at kumuha ng litrato sa eksenang ito. Sabay na patingin sa eksenang ito si Win at Joy na nakatayo sa entrance ng lounge. Bulong ni Joy, Win tell me honestly, talo ba talaga si Philip? Hindi, naalala kong sinabi mo na nagbago na siya. Anong klaseng tao siya? Bakit pakiramdam ko medyo hindi siya maarak ngayon? Pati si Win ay naguguluhan din. Napalingon siya kay Philip na nakangiting papalapit sa kanya. Anong klaseng tao siya? Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1693. Sa paglalakad palapit, nakita ni Philip na puno ng tanong ang mukha ni Win. Tinanong niya, ano ang mali? Napaisip si Win. Maraming salita ang bumabara sa kanyang lalamunan ngunit sa huli, umiling siya at nakangiting sinabing, wala lang. Ngumiti ng matamlay si Philip at gustong ilabas si Win sa shop. Gayunpaman, magalang na naghihintay sina Beau at Henley sa pintuan. Wala silang choice. Kung ang minahan ng karbon ay patuloy na isinasara, ang pamilya deal ay tapos na. Kailangang lutisin ni Beau ang suliraning ito. Galit niyang pinandilatan si Henley sa tabi niya at sumigaw, bakit ka pa nakatayo dito? Lumuhad ka at humingi ka agad ng tawad kay Mr. Clark.
Handang tumakas si Henley nang biglang umalangaw-ngaw ang boses ng kanyang ama sa kanyang tagiliran, dahilan upang siya ay manginig sa takot. Kaagad pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Philip, ang takot sa kanyang mga mata ay lumaki. Sa puntong ito, maaari siyang humingi ng tawad at subukang makakuha ng kaluwagan. Sa isang kalabog, lumuhad si Henley. Pinilit niyang ibuka ang kanyang bibig para sabihin, "I'm sorry, Mr. Clark. Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko, humihingi ako ng tawad sa iyo." Natahimik ang lahat sa mga salitang iyon. Nakaluhod si Henley Dill. Nakaluhod siya at humihingi ng tawad. Ang isang mayaman at makapangyarihang young master ng isang malaking negosyo ng karbon ay talagang lumuhad sa isang kilalang walang kwentang manugang. Nagulat na sila sa paghingi ng tawad ni Henley kanina lang. Nang makita siyang nakaluhod ngayon, mas nabigla sila. Ito ang pamilyang Dill ng Upper Creek na pinag-uusapan nila, isang malaking pamilyang nagmimina ng karbon. Napaawang ang bibig ni Joy sa gulat. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikitang nasa harapan niya. Hindi ba sinabi ni Henley na may malaking kumpiyansa na gusto niyang patayin si Philip ngayon lang? Bakit siya lumuhad bigla? Nagulat din si Win. Bagamat humingi ng tawad sa kanya sina Henley at Clara, naramdaman pa rin niya ang mga bagay ay surreal. Ngayon, kinilig siya sa eksenang nasa harapan niya. Sobrang takot ang nagpaluhod sa kanya. Ganun ba talaga sila Katikot kay Philip? Agad na sumabog sa galit si Clara dahil sa pagkawala ng kanyang dignidad. Sinigawan niya si Henley, "Henley Dill, nasipa ka na ba sa ulo ng asno? Baliw ka ba, bakit sumisigaw ka at lumuluhod? Sino si Philip na takot ka sa kanya?" "Hindi ako pumayag." Kaawa-awa pa ring naghihintay si Henley sa kapatawaran ni Philip nang bigla niyang marinig ang sinabi ni Clara. Isang kurap ng pananakot ang sumilay sa kanyang mga mata. Itong B*H ang dahilan ng lahat ng ito. Smack! Tumayo si Henley, itinaas ang kanyang kamay ng mataas, at sinampal si Clara sa mukha ng marahas. "Anong negosyo mo dito? Sino ka ba para sabihan ako ng dapat kong gawin?" Galit na sabi ni Henley. Galit at balisa rin si Bo habang nakatingin sa gilid. Nakahanap ang tandang anak niya ng tandang babae na hindi pa rin nakikita ang sitwasyon ngayon. "Ako." Tinapan ni Clara ang kanyang mukha at nakaramdam ng hinanakit. "Ano ang nangyayari dito?" Lumapit ang matandang lalaki ni Henley at humingi ng paumanhin kay Mr. Holmes nang magkita sila. Pagkatapos, yumuko ka at humingi ng tawad kay Philip. Ngayon, gusto pa niyang lumuhad ang kanyang anak at humingi ng tawad. Sobra na ito. Ganyan na ba talaga kalakas si Philip ngayon? Maging si Bo Dill ay kailangang maging magalang. Hindi tanga si Clara. Bagamat nagustuhan siya ni Henley at pinapahalagahan siya, isa lang siya sa marami niyang naging kasintahan. Kung siya ay pabor sa kanya, maaari siyang kumilos ng maluwag sa kanyang mga bisig at humingi ng ganito at iyon. Gayunpaman, kung talagang nagalit si Henley sa kanya, maaari niya itong sipin anumang oras. Bagamat kilala si Clara Nolan bilang isang sikat na socialite sa Upper Creek at maraming lalaki ang handang gumastos ng pera para sa kanya, ang mga tanga tulad ni Henley Dill na handang ibigay sa kanya ang anumang gusto niya ay kakaunti at malayo sa pagitan. Hindi niya sasaktan ang Diyos ng kayamanan. Gayunpaman, nabugbog siya dahil kina Philip at Win. Nagdulot ito ng paglalim ng hinanakit sa kanyang puso. Tinakpan niya ang kanyang mukha at tinitigan ng masama ang mag-asawa. Ngumiti si Philip at diretsyong sinabi kay Henley, "May sense ka pa." "Ah, kung ganoon, pinapatawad mo na ba ako?" Umaasang sabi ni Henley. Sa tabi niya, basang-basa rin si Bo sa malamig na pawis. Hanggat sinabi ni G. Clark, maliligtas ang pamilya Dill. Kaya, agad niyang idinagdag, "Mr. Clark, humingi na ng tawad ang anak ko at nagpakita ng sapat na kasalanan. Sana ay magpakita ka ng awa." Nagkibit balikat si Philip at sinabing, "Okay, I got it. Bitawan na kita." Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1694. Talaga, excited na sabi ni Henley. Talaga bang bibitawan siya ni Philip ng ganoon kadali? Mabilis siyang nagtanong muli, "Philip, hindi. Mr. Clark, payag ka ba talagang paalisin ako?" Tumango si Philip, "Kung ganoon, tungkol sa minahan ng karbon ng aming pamilya." Bagamat masaya si Henley na pumayag si Philip na paalisin siya at hindi na makapaghintay na tumakas sa sandaling ito,
Kung hindi na-resolba ang usapan sa minahan ng karbon, mamamatay pa rin siya pagkatapos, bumalik siya sa bahay. Habang sinasabi niya iyon ay napatingin din siya sa kanyang ama na magalang na nakatayo sa isang tabi. Hindi pa niya nakita ang kanyang ama na nangungulit ng ganito. Maaaring tanggalin ang pagsasara ng minahan ng karbon ng iyong pamilya. Gayunpaman, may mga kondisyon. Napatingin si Philip kay Clara nang sabihin iyon. Kung hindi tinuruan ng leksyon ang babaeng ito, hindi niya maaalala ang nangyari ngayon. Bagamat ngayon lang sinampal ni Henley si Clara, sa tingin ni Philip, hindi pa rin ito sapat. Ano ang mga kondisyon? Balitaan mo lang ako. Hanggat kaya ko, ibibigay ko sa iyo ang pangako ko. Kahit gaano karaming pera ang kailangan. Naisip ni Henley na si Philip ay humihingi ng pera at mabilis na ipinahayag ang kanyang mabuting kalooban. Umiling si Philip, dahan-dahang itinuro si Clara, at sinabing, ang taong dinala mo ngayon ay patuloy na nagalit at nagpapahiya sa aking asawa. Ano sa tingin mo ang solusyon? Nang lumabas ang mga salitang ito, tumibok ang puso ni Clara. Okay, nakuha ko, mabilis na sabi ni Henley. Sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay ay protektahan ang kanyang sarili. Sinong may pakialam sa babaeng kagagaling lang niya? Para kay Henley, basta may pera siya, madali siyang makakuha ng ibang babae. Teens, humakbang siya, hinawakan si Clara sa kanyang damit, at nagmura ng masama, mabaho ka, muntik nang malugi ang pamilya ko dahil sa iyo. Isa kang jinx. Smack, smack. Pabalik-balik na sinampal siya ni Henley hanggang sa masira ang makeup niya. Agad namang namula ang mukha niya. Nahihilo si Clara sa masampal nang marinig niyang sinabi ni Henley, makinig ka, wala akong kinalaman sa iyo mula ngayon. Lumayo ka sa akin sa abot ng iyong makakaya. Huwag mo na akong hayaang magkita muli. Sa tuwing nakikita-kita, sasampalin kita minsan, naririnig mo. Pagkatapos, sinabi ni Henley kay Philip ng palihim, Mr. Clark, sa tingin mo okay lang. Ngumiti si Philip at tumango. Henley, ikaw. Tinapal ni Clara ang kanyang bagbog na mukha at malungkot na tumingin kay Henley. Kaagad pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Philip at tinitigan siya ng masama sa kanyang mga mata nang napakalaki na ang mga puti ng kanyang mga mata ay namumunga at ang kanyang mga mag-aaral ay naninikip. Nanginginig sa galit ang mga ugat sa kanyang noo habang naghi-hysterical siyang sumigaw, Philip Clark, anong karapatan mo? Ikaw ay walang iba kundi isang talunan. Bakit mo ako binubuli ng ganito? Ang nagustuhan niya ay hindi si Henley kundi ang pera sa kanyang bulsa. Ngayong wala na ang kanyang cash cow, syempre, mababaliw siya. Bahagyang itinaas ni Philip ang kanang kilay at mukhang naiinip. Clara Nolan, mataray na sabi ni Philip, itong tatlong sampal ngayon ay babala ko sa iyo. Huwag mong problemayan si Win sa hinaharap. Anong sabi mo? Napahagulgol si Clara sa galit. Ang isang talunan na tulad mo ay talagang nangangahas na balaan ako. Bakit hindi? Si Philip ay may kalmadong tono bago ito, ngunit siya ay biglang umungal habang tinitigan niya ng masama si Clara na parang isang mabangis na hayop. Parang dagandong ng kulog, na naging sanhi ng pagkabigla ni Clara sa takot. Siya ay tumubo sa mga umatras ng 2 hakbang habang ang kanyang galit ay lumaganap sa kalahati. Isang hakbang na lumapit si Philip kay Clara at sinabing, sinasabi ko sa iyo, Clara Nolan, kahit kuneho ay kakageten kapag pinagbantaan. Kung manggahas kang hiyain ang aking asawa o magkalat ng anumang chismis tungkol sa kanya sa darating, ipinapangako kong gagawin mo ang iyong buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1695. Habang papalapit si Philip, napaatras si Clara. Unti-unting lumakas ang takot sa mga mata niya. Kabutihan. Ano ang nangyayari? Siya pa rin ba ang wimp mula sa pamilyang Johnston na nangahas na hindi gumawa ng ingay? Mariing sabi ni Philip, remember what I said. Dahil nasabi ko na, gagawin ko, walang makakahawak sa babae ko. Ngayon, bilasan mo at mawala ka. Hindi rin alam ni Clara kung ano ang nangyayari. Tuluyan na siyang natigilan sa tindi ni Philip at hindi nang ahas na sumagot. Nakakaawa lang siyang umalis habang nanginginig ang buong katawan. Napatitig si Joy kay Philip nang walang laman. Goodness, bakit bigla niyang naramdaman ang cool ng lalaking ito? Napaka-sexy ng sandaling nagalit siya para protektahan ang kanyang babae.
Matapos tingnang mabuti si Philip, bagamat malinaw ang pananamit nito, kung titingnang mabuti ang kanyang mukha na nakatago sa likod ng kanyang bangs, makikita na ang mga katangian ni Philip ay maganda ang hugis. Ang kanyang mga mata at kilay ay well-defined. Siya ay medyo maganda. Bukod dito, ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na si Philip ay talagang hindi isang piraso ng basura. Si Henley Dill, ang anak ng isang may-ari ng minahan ng karbon, ay talagang lumuhad at humingi ng tawad dahil sa isang tawag sa telepono mula kay Philip. Takot na takot din siya sa kanya. Bukod dito, ang kanyang matandang lalaki, si Bo Dill, ay sumugod din upang magpatawad at humingi ng tawad. Mahiwaga, guwapo, at kayang alagaan ang kanyang asawa. Si Joy ay puro starry-eyed ngayon. Kung hindi lang asawa ng matalik niyang kaibigan ang lalaking ito, nasasagasaan na niya ito para ipagtapat ang pagmamahal niya rito. Sa oras na ito, lumapit si Henley kay Philip at pansamantalang nagtanong, Mr. Clark, pwede ba akong umalis? Hindi pinahirapan siya ni Philip. Tumanggo siya at sinabing, get lost. Pakiramdam ni Henley ay nakatanggap siya ng amnestia. Sinulyapan niya ang kanyang matanda at muling ipinakita ng dalawa ang kanilang paggalang kay Philip bago umatras at umalis sa tindahan ng mga damit. Mr. Clark, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa mga salita at kilos ko ngayon. I'm sorry, sabi ng snob na attendant kanina. Nang makita ang isang young master na tulad ni Henley sa ganoong estado, hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa kanya kung ipagpatuloy ni Philip ang bagay na iyon ng mas maaga sa kanya. Hindi naman siya sineryoso ni Philip at hindi na lang siya pinansin. Lumingon siya at malumanay na sinabi kay Winnie, everything's okay now. Ang mga damit na ito ay sa iyo lahat at walang aagaw sa iyo, ano sa tingin mo dalhin natin lahat? Ay, hindi ko alam. Medyo natarante si Win. Nakatanggap siya ng maraming impormasyon sa isang pagkakataon at hindi niya maproseso ang lahat. At saka, gaano katagal bago niya maisuot ang lahat ng mga damit na ito? Ito, masyadong marami. I can't even wear some of the sizes, nakakyut na pout na sabi ni Win. Puno siya ng kaligayahan ngayon. Bagaman naguguluhan pa rin siya, malinaw na pinrotektahan siya ni Philip at pinaninindigan siya. Kanina lang, nang sabihin ni Philip na walang makakahawak sa babae niya, namumula na si Win sa tagiliran, excited at kontento. Masarap sa pakiramdam na protektahan siya ng kanyang lalaki. Tinanong ni Philip si Joy, magkapareho ba kayo ng sukat? Tulala pa rin si Joy. Nang marinig niyang kausap siya ni Philip, mabilis siyang sumagot, ha? Nako, buntis si Winnie ngayon at mas malaki ng isang sukat kaysa sa akin. Tumanggo si Philip at sinabi sa rookie shop attendant na nagngangalang may nakatayo sa gilid, ay pack up ang lahat ng damit sa kanilang sukat. Hindi namin kailangan ang natitira. Ha? Nagulat si May, Joy, at iba pa. Kabilang sa grupong ito ng mga damit na hindi hihigit sa $1,000,000 sa kabuuan, ang mga damit sa mga sukat ni Win at Joy ay malamang na kulang lamang ng 400,000 hanggang $500,000 sa pinakamaraming. Wala pa sa kabuuan ng kabuuan. Ang natitirang mga damit na kulang ng $700,000 hanggang $800,000. Hindi ba nila kailangan ang mga ito? Dapat bang itapon ang mga damit na ito? Napatulala ang lahat ng shop attendant sa pahayag na iyon. Sino ang nagmamalasakit sa young master ng minahan ng karbon? Isang tunay na mayamang young master ang nakatayo dito. Kinailangan nilang handgun ang mga kamangha-manghang pagkatalo na ito. Paano mo magagawa iyan? Ginastos mo na ang pera mo sa mga damit na ito. Bigyan mo ako ng iba pang sukat, nag-aalalang sabi ni Joy. Kahit na anak ng isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Upper Creek, hindi siya nang ahas na maging masyadong gastador. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ang mga salita, agad niyang napagtanto na may mali. Ang mga damit ay binili ni Philip, kaya ang pagmamayari at desisyon ay nasa kamay ni Philip. Kaya, mahinang nagtanong siya, okay lang ba iyon? Humalaklak si Philip. Ang high-spirited na babaeng ito ay medyo cute minsan. Siyempre ayos lang, mapagbigay na sabi ni Philip. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1696. Tumalon sa tuwa si Joy at mabilis na sinabi sa front counter kung saan ihahatid ang mga paninda. Dahil sa malaking pagbili, kasama ang katotohanang gusto ni Rowan Holmes na kaibiganin si Philip at iwan si Philip na may magandang impresyon sa kanya,
tiniyak niya na ang lahat ng binili ngayon ay may hahatid mismo sa kanilang mga pintuan. Ito ay talagang maswerte. Kung hindi, kahit nag-practice ng martial arts si Philip, hindi niya kakayanin ang dalawang babae at ang halaga ng damit ng isang tindahan. Mr. Clark, miyembro ka ba ng branch o pangunahing pamilyang Clark? Habang ang dalawang babae ay masayang naghahati-hati ng mga damit sa harap, si Rowan ay nagbuhos kay Philip ng isang tasa ng tsaa sa opisina ng general manager sa tabi ng pinto. Humigop ng tsaa si Philip at sinabing, masarap itong tsaa. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-inom. Medyo nahihiya si Rowan at gustong ituloy ang pagtatanong ng magsalita si Philip. Mr. Holmes, inilapag ni Philip ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay sa mesa at mahinang sinabi, mabuti kang tao at handa akong makilala ka, ngunit may mga bagay na hindi dapat itanong. Ang mga bagay na ito ay mas mainam na huwag itanong tungkol sa upang maiwasang masunog. Sa madaling salita, huwag tumalon sa hukay ng apoy. Hindi ba? Tinampol ni Rowan ang kanyang noo at sinabing, oo, syempre, pabaya ako. Dito, mangyaring uminom ng mas maraming tsaa. Ngumiti si Philip at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Pagkatapos noon, sinabi ni Rowan, Mr. Clark, ang pangalan ng kapatid ko ay si Alan Holmes at medyo kilala siya sa Upper Creek. Gusto kitang imbitahan para sa hapunan at ipakilala ang aking kapatid sa iyo. Iniisip ko kung kailan magiging komportableng oras para sa iyo. Natahimik sandali si Philip at nagtanong, kapatid mo si Alan Holmes. Mabilis na tumango si Rowan at sinabing, oo, ako ang nakababatang kapatid ni Alan. Kilala mo ba siya? Umiling si Philip at sinabing, hindi, pero narinig ko si Victor Bell na nagsasalita tungkol sa kanya. Isa siya sa 3 Panginoon ng Upper Creek, na kilala bilang Master Alan. Nang marinig iyon, kinilig si Rowan. Kilala niya pala si Master Bell. Mapalad ito para kay Rowan. Kung nagkamali lang siya na sumama sa pagiging snobero ni Henley, baka mauwi sa madugong unos. Hindi ko inaasahan na makikilala mo si Master Bell. Ang kamangmangan at kamalian ko, magalang nasabi ni Rowan. Humalaklak si Philip. Kapag halos tapos na ang lahat, samahan si Win pabalik. Pagkarating nila sa hotel at tumira, may pumasok at nagsumbong, Mr. Clark, may naghahanap sa iyo sa ibaba. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at nagtanong, sino ito? Sumagot ang tao, hindi ko alam. Sabi niya kilala mo siya. Larsen ang apelyido niya. Larsen. Cheryl Larsen. Paano niya nalaman na nandito siya? Dumating si Philip sa lobby at nakita niya si Cheryl na nakaupo sa sofa sa lounge area. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit, beach hat na may itim na puntes, at ang kanyang mga kamay ay nakabalot ng itim na hollow-out na lace gloves. Umupo siya nang nakakross ang kanyang mahaba at payat na mga binti, habang ang kanyang malarosas na labi ay nasa gilid ng isang tasa ng kape. Siya ay poised, marangal, at eleganteng, ngunit lumikha ng isang distansya sa pagitan niya at ng iba sa parehong oras. Walang lalaking magkakagusto sa ganoong babae. Siya ay mature ngunit kaakit-akit, sexy na may pahiwatig ng pagiging maharlika. Bakit mo ako hinahanap? Lumapit sa kanya si Philip at umupo sa tapat niya. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1697. Inilapag ni Cheryl ang kape sa marangal na paraan, itinaas ang kanyang kilay, sinulyapan si Philip, at tinanong na may banayad ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, hindi ba ako welcome? Nagkibit balikat si Philip at sinabing, you're not unwelcome, but I can't help feel that you're not a simply woman. Kahit na mayroon akong ilang relasyon sa iyo, iniisip ko pa rin na hindi tayo dapat magkita. Hindi naman ito itinanggi ni Cheryl at prangkang sinabi, tama ang pakiramdam mo. Hindi ako isang babae na nagpaparamdam sa mga tao na secure. Ipinanganak sa ganoong pamilya, natuto akong maging makasarili mula pa noong bata ako at naging mapagpas siya. Maraming taong nakilala ako ang nagsasabi na ako ay isang femme fatale, ngunit sa palagay ko ay hindi. Isa lang akong munting tupa na naghihintay na katayin. Humalaklak si Philip at sinabing, kung ihahambing mo ang iyong sarili sa isang kaawa-awang munting tupa, ikaw lang ang makakapagsabi ng mga ganoong bagay. Alam ko na anong klaseng tao kasi mula pagkabata ko. Hindi na kailangang magpagulong-gulong sa pagitan natin. Sabihin mo lang sa akin. Magdedesisyon ako depende sa mood ko. Ayon sa intelligence na natanggap ni Philip,
si Cheryl Larson ang taong pinakakwalipikadong magmana ng Larson family ng Fernvale. Babae rin siya. Upang makaangat sa tuktok ng pamilya Larson, pati na rin tumayo sa gitna ng tunggalian at alitan, dapat ay mayroon siyang kakaibang panig at isang mapanlinlang na pag-iisip. Kaya naman, magkamag-anak sila, kahit kailangang mag-ingat pa rin si Philip. Pagkatapos ng lahat, ang halimuyak ng isang babae ay maaaring maging isang nakamamatay na kutsilyo. Ngumiti ng matamis si Cheryl at may inilabas na card sa kanyang Gucci bag. Ito ay itim na may gintong mga palamuti at ang salitang Nonagon, sa harap. Sa likod ay isang schematic diagram ng isang geometric na simbolo ng isang institusyon. Nagtaka si Philip at nakakunot ang noo na nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Cheryl, pinadala sa amin ng Nonagon ang access card para makapasok sa institusyon. Dahil nagkasundo kami, natural na sa iyo ang card na ito. Nag-isip sandali si Philip at kinuha ang itim at gintong card, ang access card sa Nonagon. Ito ay mukhang medyo ordinaryo at hindi mapagpanggap. Gayunpaman, ang sumunod na tanong ni Cheryl ay nagpapaliwanag ng noo ni Philip. Sa card na ito, maaari kang pumasok at lumabas sa anumang institusyon sa bansa. Walang makakapidyo sa iyo at maaari kang makatanggap ng espesyal na paggamot. Of course, it excludes some institutions that require high-level authority, nakangiting sabi ni Cheryl. Ang mapang-akit na mga matang iyon ay patuloy na nakilala kay Philip, sinusubukang makita ang mga pagbabago sa kanyang puso sa sandaling ito. Napangiti si Philip, itinago ang card, at sinabing, sa palagay ko hindi ka naririto para ibigay lang sa akin ang access card na ito, di ba? Napataas ang kilay ni Cheryl habang nakakurba ang mga sulok ng kanyang bibig. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, isinandal ang kanyang katawan na paarap, at nakangiting sinabi, Philip, kailangan kong sabihin, napakatalino mo. Cheryl Larson, huwag mong kalimutan na ako ang tiyuhin mo sa pangalan. Kung kakausapin mo ako sa ganoong casual na paraan, maaari kitang singilin sa pagiging walang galang. Napangiti si Philip at sadyang inaasar siya. Nagkibit balikat si Cheryl at walang pakialam na sumandal sa sofa. Ang tamad niyang posture ay nagsasalita ng 1,000 salita. Aniya, kung gusto mong tawagin kita bilang tiyuhin sa harap ng iba, hindi imposible. Pero hindi ko akalain na gusto mo iyon. Tsaka nagtutulungan kami ngayon. Hindi mo naman ako guguluhin dahil sa maliit na bagay, di ba? Kinurot ni Philip ang baba at ngumiti. Ano sa tingin mo? Sa sandaling sinabi niya iyon, mabilis na gumalaw ang paligid. Nagkaharap sila sa malalim na pagmumuni-muni. Sa huli, humajijek si Cheryl. Inilabas niya ang isang maliit na kahon ng brocade mula sa kanyang bag, inilagay ito sa mesa, at nakangiting sinabing, isang regalo para sa hindi pa isisinilang na bata. Sana magustuhan niya. Tiningnan ni Philip ang maliit na brocade box at sinabing, ibalik mo ito. Kaya kung ibigay sa anak ko ang gusto niya. Hindi naman binawi ni Cheryl pero sinabi niyang, Philip, I think you'd better accept this. Baka balang araw, makakapagligtas ito ng buhay. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay, malamig na tinitigan si Cheryl, at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ang mga sulok ng bibig ni Cheryl ay nakakurbo sa isang nakakaintriga ng ngiti habang sinasabi, mayroon lang akong nalalaman na hindi mo alam. Isaalang-alang ang regalong ito bilang isang pabor na utang mo sa akin. Tandaan lamang na ibalik ito sa akin sa hinaharap. Pagkatapos nun, tumayo na si Cheryl at naghanda na para umalis. Makalipas lang ang 2 hakbang, bigla niyang nilingon si Philip at sinabing, ngayong gabi, may pribadong pagtitipon sa Concord Hotel. Dadalo ka. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1698. Kumunot ang noo ni Philip at sumagot, hindi ako pupunta. Nako, ayaw mo bang makilala ng mga taga-Nonagon? Hindi mo ba gustong malaman kung ang pagkamatay mo ay may kaugnayan sa Nonagon? Ngumiti ng matamis si Cheryl. Nang marinig ito, biglang tumayo si Philip. With eyes like a jackal, tinitigan niya ng matiim si Cheryl at sinabing, anong sabi mo? Mga taong mula sa Nonagon. Tumango si Cheryl at sinabing, naghahanap si Nonagon ng mga pwedeng pumasok sa pinto. Sa palagay mo ba ay palalampasan ng mga taong iyon mula sa malalaking pamilya ang pagkakataong ito? Philip,
Maraming bagay ang hindi kayang lutusin dahil lang sa may kakayahan ka. Kailangan mong umasa sa mga koneksyon at makita. Ang unfair ng mundong ito. Halimbawa, ang pagpili ng kwalifikasyon para sa pagpasok sa pinto ay maaaring pagtalunan. Ang kanilang enforcer ng Nonagon Upper Creek Division ay isang grupo ng mga taong walang kabusugan. Sa pribadong pagtitipon ngayong gabi, mag-aagawan ang malalaking pamilya para sa kwalifikasyon na makapasok sa pintuan. Kung susukitin natin ito sa mga tuntunin ng pera, ano sa palagay mo ang magiging panimulang presyo? Nakangiting tanong ni Cheryl. Nagdilim ang mukha ni Philip nang sabihin niya, hindi ko alam. Sinagot ni Cheryl ang sarili niyang tanong, 1 million. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya, alam mo ba kung bakit ang mga taong ito ay nangangahas na maging walang prinsipyo? Hindi nagsalita si Philip, patuloy na sinagot ni Cheryl ang sarili niyang tanong. Dahil kahit na mayroon kang mga kwalifikasyon upang makapasok sa Nonagon, maaari kang ma-disqualify ng pareho maliban kung mayroon kang mga tunay na koneksyon at ipapadala hanggang sa huling antas. Ang ganitong mga pamilya ay malayo at kakaunti sa pagitan. Gayunpaman, ang $1 bilyong para sa pagkakataong makapasok sa Nonagon upang mag-aral ay hindi isang kawalan para sa mga pamilyang ito dahil magkakaroon sila ng proteksyon mula sa Nonagon. Nakakunot ang mga kilay ni Philip habang nakatingin kay Cheryl at nagtanong, bakit mo sinasabi sa akin ito? Sagot ni Cheryl, para ihanda ka ng maaga. Ang Nonagon ay hindi isang malinis at walang laban sa lugar. Ang kompetisyon doon ay 100 beses na mas matindi kaysa sa naranasan mo noon. Ang mga tao doon ay mas malakas kaysa sa mga nakilala mo. Ang mga napiling pumasok sa Nonagon ay mga henyo, isa sa 1 milyon. Ang iyong ina ang pinaka-talented at namumukod tangi sa mga napili noon. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa isang lalaki na hindi niya dapat madama, na sinisira ang kanyang buhay at ang pamilya Larsen. Pagkatapos ng lahat ng iyon, isinuot ni Cheryl ang kanyang malapad na pang-araw-araw, sumulyap kay Philip, at sinabing, tandaan mo, huwag kang mahuhuli at dalhin mo ang card na iyon. Ganyan ka papasok sa private party ngayong gabi kung gusto mong malaman pa, mangyaring dumating sa oras. Hihintayin kita. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Cheryl at lumabas ng hotel. Hawak-hawak ni Philip ang itim na barahan ng Nonagon sa kanyang kamay, nakakunot ang kanyang mga kilay. Ano ang relasyon ng Nonagon at ng kanyang ina? Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1699. Nag-aalalang tanong ni Martha, Winnie, anong nangyari sa Riverdale? Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Si Martha ay hindi kumakain o natutulog ng maayos sa nakalipas na 2 araw habang iniisip niya ang tungkol sa villa sa Riverdale at Beacon Group. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong ginawa ni na Martin at Bernard Johnston. Magiging mahirap kaya si Martha mula ngayon? Hindi pwede. Labis na nag-aalala si Martha. Matagal na niyang napansin na walang silbi sina Martin at Bernard, ngunit hindi niya inaasahan na gagawa sila ng ganoong kataksilan sa oras na ito. Nakatayo din si Charles sa may bintana. Ang isang tulad niya na hindi naninigarilyo ay nagsimulang manigarilyo, ngunit ang kanyang mga aksyon ay medyo alanganin. Sinulyapan siya ni Martha at pinagalitan, lumabas ka kung gusto mong manigarilyo. Hindi mo ba nakikita na buntis si Winnie? Napagtanto na lang ni Charles ang kanyang pagkakamali at mabilis na itinapon ang sigarilyo. Nakatayo siya sa gilid, nakatitig sa kawalan. Pagkaraan ng mahabang panahon ay nag-alinlangan, nagtanong siya, Winnie, sabihin mo lang sa amin. Kakayanin ko. Tumingin si Win sa kanyang mga magulang, nag-isip tungkol dito, at sinabing, Tatay, Nanay, ang mga bagay ay hindi kasing seryoso ng iniisip mo. Nang bumalik si Philip sa Riverdale noong nakaraang pagkakataon, nalutas na niya ang ilan sa mga problema. Nag-resign na rin sa kumpanya sina Uncle Martin at Uncle Bernard. Gayunpaman, mukhang nag-set up sila ng isang bagong kumpanya, sa tulong kuno ng isang taong gustong makipagkompetensya sa Beacon. Makipagkompetensya. Ano ang ibig sabihin nito? Kailangan pa nating makipagkompetensya kapag lahat tayo ay galing sa isang pamilya. Malakas ang boses ni Martha, at puno ng inis ang mukha. Tinitigan niya ng masama si Charles at pinagalitan, Charles Johnston, tingnan mo na lang ang mga magagaling mong kapatid. Sa simula,
sinabi ko sa iyo na huwag mo silang tulungan ngunit tumanggi kang makinig sa akin at pinapasok sila sa kumpanya. Ngayon, tapos na ang lahat para sa nasangkot nila ang aming kumpanya at anak na babae sa gulo. Nagtayo pa sila ng ibang kumpanya para makipagkompetensya sa atin. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Gusto ba nilang hatiin ang pamilya? O gusto nilang patayin tayo? Halos mamatay na si Martha sa galit, walang awang inilalabas ang kanyang pagkadismaya kay Charles. Napaka-helpless din ni Charles ngayon. Sa mukha na puno ng kalungkutan, tumingin siya sa galit na si Martha at sinabi, "Ano ang sinasabi mo? Paano ko malalaman na nagkikimkim sila ng ganoong intensyon? Hindi ko rin inaasahan na mangyayari ito." Labis din ang pagsisisi ni Charles. Sa isang banda, sina Bernard at Martin ay kanyang mga kapatid. Sa kabilang banda, sina Win at Martha ang kanyang pamilya. Galit na bamulong si Martha, "Hindi mo inaasahan. Hehe, anong silbi ng sinasabi mo ngayon? Hindi na tayo makakabalik sa Riverdale." Sumakit din ang ulo ni Win at sinabing, "Tama na, Nay. Huwag mo nang sisihin si Dad. Ang bagay na ito ay hindi niya kasalanan. Tsaka si Philip nakikitungo na dito. Dapat may mga resulta sa lalong madaling panahon. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Kailangan pa nating maghintay." Balisa si Martha. Pagod na siyang manatili sa hotel at sinabing, "Winnie, hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala. Gusto kong bumalik sa Riverdale sa lalong madaling panahon. Bakit hindi mo kausapin si Philip at pauwiin niya kami? Marami siyang kakilala, di ba? Pakiusap lang na mag-ayos siya ng ilang bodyguards para sa atin." Nang marinig ang sinabi ni Martha, nag-alinlangan si Win at sinabing, "Hintayin natin siyang bumalik at tatanungin ko siya." Agad na napangiti si Martha nang marinig niya ito at sinabing, "Sige, bilisan mo at tanungin mo siya. Gusto ko lang bumalik sa Riverdale ngayon. Since we have the villa back, wala naman dapat problema kung babalik kami. Tsaka wala naman kaming ginagawa ng tatay mo dito kaya mas mabuting umuwi na tayo." Tumango si Win at sinulyapan si Charles na mukhang nag-aalangan, "Dad, don't worry about it anymore. Si Philip na ang bahala." Tumango si Charles, bumantong hininga, at umiling. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1700. Sa lalong madaling panahon, Philip dumating up mula sa silong. Nang makita ang isang silid na puno ng mga tao, ngumiti siya at nagtanong, "Ano ang pinag-uusapan mo?" Napasulyap si Win kay Martha at nadatnan itong kamandat sa kanya ng paulit-ulit. Sabi ni Win, "Philip, my parents want to go back, bakit hindi mo ayusin na may magbabalik sa kanila? Di ba sabi mo halos maayos na ang mga bagay sa Riverdale?" Nang marinig ito, tumingin si Philip kay Martha, na nakangiti sa kanya habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Sabi niya, "Oo, Philip, wala kaming gagawin ng tatay mo dito. Maaari mo rin kaming pabalaykan kung nag-aalala ka, kumuha ka lang ng ilang tao para protektahan kami." Kumunat ang noo ni Philip, nag-isip tungkol dito, at sinabing, "Hindi pa. Si Martin at Bernard ay parang mga nakulong na hayop ngayon. Gagawin nila ang lahat. At saka, nasa Upper Creek ngayon sina Bernard at Liam. Hindi pa ako sigurado kung ano ang ginagawa nila. Ang pananatili sa hotel ang pinakaligtas para sa inyong lahat." Nang marinig ito, halatang hindi nasisiyahan si Martha at sumigaw, "Philip, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ayaw mo naman tayong bumalik, di ba? Inilalagay mo ba ako at ang tatay mo sa house arrest? Ano ito tungkol kay Bernard at Liam? I think gumagawa ka lang ng mga bagay-bagay." Galit na galit si Martha. Si Philip ay dapat na walang kabuluhan sa pamamagitan ng hindi pagpapalam sa kanila na bumalik sa Riverdale. Hindi kaya gusto niyang kunin ang mga ari-arian ni Beacon para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, nabalisa si Martha at mabilis na sumigaw, "I see, gusto mong i-monopolize ang mga asset ni Beacon, di ba? Mas maginhawa ba para sa iyo na gumawa ng mga bagay kung pinipigilan mo kaming bumalik sa Riverdale? O may manliligaw ka ba sa Riverdale? Plano mo bang panatilihing house arrest ang pamilya nating tatlo sa kaiyahiyang hotel na ito magpakailanman?" Nang marinig ito, mukhang walang magawa si Win at sinabing, "Nay, huwag kang maging di makatuwiran. Hindi ganoong klaseng tao si Philip. Anong ibig mong sabihin na hindi siya? Sigurado akong siya na."
Simula pa lang ng unang araw na pumasok ang brat na ito sa bahay namin, alam ko nang hindi siya mabuting tao. Matapos sayangin ang kanyang buhay sa loob ng 3 hanggang 4 na taon, bigla siyang naging ibang tao. Baka may ginagawa siyang illegal behind the scenes and framing the Johnston family for it. Nagtaas ng kilay si Martha, tila nakita na niya ang lahat. Puno ng paghamak ang mga mata niya. Tama siya, dapat totoo. May tinatago siguro sa kanila si Philip. Napakalaking laro pala ng bastard na ito. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Philip at malamig na tinitigan si Martha. Sa kabilang banda, napansin ni Charles na hindi maganda ang sitwasyon at nagmamadaling umalis habang pinuputol. Philip, huwag kang magkakamali sa nanay mo. Gusto lang niyang bumalik. Pagod na siyang magstay sa hotel at masama ang pakiramdam niya. Dahil siguro sa menopause niya. Pagpasensyahan mo na. Menopause. Charles Johnston, anong kalokohan ang isinusuka mo? Anong menopause? Hindi totoo yan. Galit na galit si Martha habang nilinggan niya si Charles at nagmura. Wala ring magawa si Philip at patagang sinabi, Nay, Tatay, kung gusto mo talagang bumalik, pwede akong magayos. Pero kung may mangyari at hindi ko maasikaso ang problema para sa iyo sa tamang panahon, kailangan mong tiisin ang kahihinatnan nito. Sa mga salitang iyon, biglang tumahimik si Martha. Medyo natarante siya. Kung titignan ang ekspresyon ni Philip ay parang hindi siya kumikilos. Maglalakas loob ba talaga si Martin na gawin ang anumang bagay sa kanya? Siya ay kanyang hipag. Ano kayang mangyayari? Sa tingin ko ay ayaw mo na tayong bumalik, bulong ni Martha sa kanyang paghinga. Biglang lumingon si Philip, malamig na tinitigan si Martha, at seryosong nagtanong, sigurado ka bang gusto mong bumalik? Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.